Nagsisimula ang lahat sa harap ng isang kahon ng mataas na boltahe, na may babala tungkol sa panganib at pagkakuryente. Hawak ng binata ang ilang cable, iniisip na kung mahuhuli siya ngayon, iyon na ang katapusan para sa kanya. Bigla, hinablot ng dalawang lalaki ang binata habang pilit siyang lumalaban upang hindi madala pabalik. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang kapag nahuli siya roon, tapos na ang lahat para sa kanya. Kaya nagpa siya ang pangunahing tauhan na pagdikitan ang mga cable at lumikha ng isang napakalakas na short circuit. Mas pipiliin pa niyang magsakripisyo kaysa muling mahuli. At sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na pagsabog ng enerhiya. Dahil dito, silang tatlo ay tinamaan ng kuryente. Sinabi ng binata na mas pinipili niya ang kinalabasang ito. Ngunit hindi iyon mahalaga, dahil may pusong muling bumubuhay na tumitibok sa loob ng kanyang dibdib kahit malubha ang pinsala ng kanyang katawan. Tumayo ang binata at idineklara na hinding-hindi siya tuluyang mawawala. Ito ang simula ng kwento ng Resurrection Boy at ng lihim tungkol sa natatanging organong ito. Sa mundong ito, maraming iba't ibang uri ng puso, at bawat isa ay may natatanging katangian. Ang kakaibang mutasyong ito ay nakaaapekto lamang sa iilang tao at nagdadala ng mga pambihirang kakayahan. Depende sa uri ng organo, ang gumagamit ay maaaring magpakita ng kapangyarihang higit pa sa kakayahan ng karaniwang tao. Dahil dito, ang mga individual na ito ay nakilala ng lahat bilang mga heart mutant. Marami ang naiinggit sa Reg Along ito at nagsasabing isa itong banal na pagpapala. Ngunit ibang-iba ang katotohanan. Narinig ito ng pangunahing tauhan at napangiti siya ng may bahid ng panunuya habang naghahalungkat sa isang basurahan. Tiningnan niya ang sarili niyang kaawa-awang kalagayan at sinisi ang kapangyarihang iyon sa pagiging napakahirap ng kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makahanap ng makakain, dahil halos mabaliw na sa gutom ang binata. Pagkaraan, nakakita siya ng isang piraso ng tinapay na itinapon at labis siyang natuwa sa kanyang swerte, kahit pa ito ay nasa gitna ng karumihan. Ang nakaligtas ay nagsimulang kumain ng halos desperado, sinasabing hindi naman masama ang amoy ng pagkain. Habang kumakain siya, may asong lumapit sa binata na nakaupo malapit sa basurahan. Napansin niya ang presensya ng hayop at tinanong kung nagugutom din ba ang munting aso. Inalok niya ito ng isang piraso, at tinanggap naman iyon ng aso at nagsimulang dilaan ang butot balat niyang kamay. Ngunit bigla, lumitaw ang ilan pang mga aso at pinalibutan ang binata. May narinig siyang kakaibang ingay. Dahil sa takot, nagtago siya sa likod ng isang pader at sumilip. Iniisip kung ang mga lalaki mula sa laboratorio ang naroon. Gayunman, tatlong kabataang siga lamang ang nakita niya na kinukorner ang isang walang laban na estudyante. Nang mapagtanto ang sitwasyon, nakahinga ng maluwag ang pangunahing tauhan at naunawa ang mga lokal na delinquent lamang ang mga ito. Patuloy na ginugulo ng mga lalaki ang dalagita, sinasabing alam na nito kung paano umikot ang mundo. Sa sandaling iyon, napansin ng kalansay na may hawak ang dalagita na isang supot ng pagkain para sa alagang hayop, at naunawaan niya kung bakit ito naroon. Nang makita ang kawalang katarungang iyon, nagpa siya ang binata na makialam at nagsimulang maglakad patungo sa grupo. Sinabihan niya ang mga nananakit na tumigil, at napalingon ang mga ito ng naguguluhan, nagtatanong kung sino ang taong palaboy na iyon. Lumapit ang pangunahing tauhan sa isa sa kanila at ipinahayag na hindi siya kung sinong palaboy lamang. Nang makita ng malapitan ang mukha ng kalansay, labis na natakot ang siga at nagsimulang sumigaw sa takot. Sa sandaling iyon, ang braso ng ating bayani ay nagbago at naging isang napakatalim na buto. Hawak ang sandata, sinabi niya sa delinquent na tumahimik at umalis doon sa lalong madaling panahon. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga siga sa matinding takot, sumisigaw na nakakita sila ng multo. Samantala, pinapanood ng dalagita ang nangyari. Ang estudyanteng nakahandusay pa rin sa lupa ay pilit na nauutol na nagpasalamat sa di inaasahang tulong. Ngunit hinarap siya ng kalansay at itinuro ang kanyang daliri sa paraang lubhang nakakatakot. Nataranta ang dalagita at sumigaw na huwag lumapit ang nilalang, at nakiusap na manatili itong malayo. Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang pagkatakot at pinulot ang supot ng pagkain ng alagang hayop na nahulog sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, lubhang naguguluhan ang estudyante sa mga kakaibang kilos ng nilalang.
Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagkain para sa alagang hayop na kinuha nito ay para sana sa mga asong gala. Kumain ng kaunti ang kalansay at humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya sinadyang takutin ang dalaga. Magalang siyang nagtanong kung maaari siyang makahingi ng kaunti sa pagkain. Naiwan ang dalaga sa matinding pagkabigla, natatakot na makita na nakapagsasalita ang nilalang. Napahiyaw ang dalaga at tumakbo palayo. Mula roon, pinanood ng binata ang pangyayari, inaasahan na ang ganitong reaksyon dahil sanay na siya rito. Ngunit hindi siya natinag at sinabi na kahit paano ay makakakain na siya ng pagkain ng alagang hayop ng payapa. Bagaman natatakot, nanatiling nakatago ang estudyante, pinagmamasdan siya at nagtataka kung ano ang nilalang na iyon. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung tao ba ito at kung posible bang mabuhay ang isang tao sa ganoong kalagayan. Dahil dito, may isang posibilidad na pumasok sa isip ng dalaga, iniisip niyang baka isa siyang heart mutant. Naalala ng dalaga na ang mga mutant ay may mga kakaibang kakayahan, at siya ang nagligtas sa kanya mula sa masasamang lalaki. Dahil sa konsensya sa kanyang naging reaksyon, nagpasya siyang bumalik at muling nilapitan ang kalansay. Pagkatapos, inialok ng dalaga ang isang sandwich mula sa kanyang backpack sa nagugutom na binata. Nagulat at naantig ang nakaligtas at nagtanong kung para sa kanya nga ba ang sandwich. Kinumpirma ito ng dalaga at humingi ng paumanhin sa kanyang pagtakbo kanina. Nagpasalamat siya at tinanggap ang pagkain. Hinawakan niya ang sandwich at naisip na ngayon lamang siya nakatanggap ng pagkain ganito ang itsura. Kumagat ng malaki ang binata at naalala niyang mga balot lamang ng ganitong sandwich ang nakikita niya noon sa basurahan. Nang malasahan niya ito, labis siyang natuwa at sinabi na napakadibino ng lasa. Pinuri niya kung gaano kasariwa ang mga gulay, tinapay, at karne, at sinabi niyang maaari na siyang pumanaw ng masaya. Habang pinagmamasdan ng estudyanteng hinihimas ang mga aso, naisip ng pangunahing tauhan na tila isa siyang anghel. Makalipas ang ilang sandali, naglakas loob ang estudyante at nagtanong kung ano ang maaari niyang itawag sa kalansay. Sumagot siya na ang kanyang pangalan ay J.O. Kim at formal na nagpakilala sa dalaga. Nakangiting sinabi ng dalaga na ikinalulugod niya iyon at ibinunyag na ang kanyang pangalan ay Hai Hai Song. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano napunta ang binata sa ganoong kalagayan. Ipinaliwanag niya na siya ay tumatakas mula sa laboratorio. Sa takot, nagtanong si Hai Hai tungkol sa laboratoryong iyon at kung tunay nga bang hinahabol siya. Kinumpirma ni Jeyo na may isang sentro ng pananaliksik na nanghuhuli ng mga mutant at sinusubukan siyang ibalik doon. Nabigla ang estudyante dahil nakarinig na siya ng mga tsismis tungkol dito, at tinanong kung ano ang ginagawa sa kanya sa lugar na iyon. Sandaling tumahimik ang kalansay at naghanda na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang madilim na nakaraan. Ibinunyag niyang ginamit siya sa mga eksperimento at nagdusa sa loob ng 10 taon sa iba't ibang pagsusuri at pamamaraan. Nayanig si Hai Hai sa kalupitang dinanas niya sa loob ng isang buong dekada. Ipinaliwanag ni Jeyo na nangyari ang lahat ng iyon dahil sa kanyang pusong may kakayahang magpanumbalik buhay. Dahil sa natatanging kakayahang ito na nagbabalik sa kanya sa buhay, nalampasan niya ang lahat, at iyon ang dahilan kung bakit siya nauwi sa ganitong kalagayan. Tinitigan siya ng dalaga ng may seryoso at determinadong ekspresyon matapos marinig ang malungkot na kwento. Samantala, patuloy na ininde ng binata ang kanyang anyo at ang paghihirap na dulot ng kanyang kapangyarihan. Biglang tumayo ang estudyante at inanyayahan siyang sumama sa kanya sa isang lugar. Nalito si Jeyo nang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay at hilahin siya, sinasabing sandali lamang iyon. Lubos siyang nabigla habang nararamdaman ang mahigpit na pagkakahawak ng dalaga sa kanyang kamay. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, may isang dalagang nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan siya. Namula ang kalansay at nakaramdam ng ilang, iniisip na hindi niya inaasahan ang nangyari. Hindi inaasahan, muling lumitaw ang kanyang talam na buto habang hinihila siya sa kalsada. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, natanggal ang kamay ng binata. Nataranta ang estudyante habang hawak ang naputol na bahagi. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa, ngunit sinikap niya itong pakalmayin, sinasabing nangyayari ito paminsan-minsan. Ipinaliwanag ng kalansay na kailangan lamang niyang itapat ito upang muling damaykit ang braso, at nagtanong kung saan sila patungo.
Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang binata na may bagong damit at peluka, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Haihai na binili niya ang mga damit para sa kanya upang magsilbing panakip anyo at hindi siya masyadong mapansin. Sinabi ng dalaga na payak lamang ang mga ito, ngunit makatutulong ng matagal-tagal. Naantig si Jeyo sa ginawa niya at sinabing gustong-gusto niya ang mga bagong damit na ibinigay ng dalaga. Pakiramdam ng binata ay napaka-komportable niya, at sinabi niyang para bang nagkaroon siya ng bagong balat. Labis siyang natuwa, ngunit binalaan siya ng estudyante na hindi pa tapos ang pagbabago. Sinabi ng dalaga na nakikita pa rin ang kanyang mukha at tatakpan niya ito ng makeup. Matapos nito, tinapos ng dalaga ang kanyang ginawa at ipinakita ang bagong anyo ng kanyang kaibigan, may salamin pa. Medyo nahiya si Haihai, ngunit nagustuhan ito ni Jeyo. Sinabi niya na ngayon ay hindi na siya makikilala ng iba. Habang ikinukubli ng dalaga ang kanyang mukha sa hiya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang oras at napagtantong huli na siya sa kanyang klase. Dahil dito, nagpaalam ang estudyante at umalis, iniwang mag-isa si Jeyo habang nagsisitakbuhan ang mga aso. Sumigaw siya na alagaan ng binata ang maliliit na aso habang wala siya. Nanatili siyang nakatayo roon, iniisip ang pangalan ng dalagang tumulong sa kanya. Sa araw na iyon, ang pangalan ng anghel na iyon ay si Haihai Song, at hinding-hindi niya iyon malilimutan. Pinalibutan siya ng mga aso at napaisip siya kung ang hiling nito ay nangangahulugang babalik siya kinabukasan. Naalala ng binata na sa laboratorio, itinuring siyang isang eksperimento ng lahat. Naalala niyang sa loob ng laboratorio, para siyang isang hayop, at sa lansangan naman ay tinatakbuhan siya ng mga tao sa takot. Ngunit si Haihai Song ang unang taong matagal na panahong lumipas na nagtrato sa kanya bilang isang tunay na tao. Humiga siya kasama ng mga aso at nagpasalamat sa munting asong nagdala sa kanya upang makilala ang estudyante. Pagkatapos, tinanong ng binata ang hayop kung ano ang dapat niyang itawag dito. Habang nadidilaan siya ng aso, iminungkahi niya ang pangalang Potato. Tila nagustuhan iyon ng munting aso at masayang tumahol, na para bang inuulit ang bago nitong pangalan. Naalala niya kung gaano kasarap ang sandwich na natanggap niya. Inisip ni Jeyo Kim na ang dalagang bumili sa kanya ng damit at nakipag-usap sa kanya ay isang tunay na anghel. Dahil dito, inaasam niya ang susunod na araw at umaasang muli niya itong makikita. Ngunit biglang nawala ang ngiti ng pangunahing tauhan at napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Tinawag niyang kahangalan ang pag-asang iyon at naunawaan niyang hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang dalaga. Naalala ng binata na siya ay hinahabol, at ang kanyang presensya ay maaaring magdala ng kapahamakan sa kanya. May mabigat na damdamin, nagpa siya ang kalansay na ang pinakamainam na gawin ay ang umalis. Pakiramdam niya ay kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya nararapat at lumayo sa mabubuting tao. Kaya nagsimulang maglakad mag-isa ang binata sa madidilim na lansangan ng lungsod, walang tiyak na patutunguhan, matapos maglakad ng mahabang oras. Nakakita siya ng pasukan ng imburnal malapit sa isang ilog. Nang walang pag-aatubili, pumasok ang binata roon upang magtago mula sa lahat. Nauwi siyang mawala ng malay sa maruming sahig at nanatiling walang malay doon ng matagal. Pagkagising niya, nagulat ang binata nang makitang may hawak siyang daga sa buntot nito. Tumayo siya at naisip na hindi siya maaaring basta na lamang matulog kung saan-saan, dahil nawalan siya ng malay sa sobrang pagkapagod. Hindi nagtagal, sinalakay siya ng gutom, at malakas na umungol ang kanyang tiyan. Alam ng binata na magugutom siya, kaya nagtabi siya ng kaunting pagkain ng alagang hayop bago umalis. Nagpasya siyang kainin yun habang iniisip ang lasa ng sandwich upang malinlang ang kanyang tiyan. Dahil dito, kinain ng binata ang bawat piraso na para bang tunay na sangkap ng sandwich, at nagulat siya sa naging resulta. Biglang nakarinig ang pangunahing tauhan ng kakaibang ingay at naging alerto sa loob ng kanyang pinagtataguan. Sa sandaling iyon, tumalon sa kanya ang asong si Potato at inagaw ang pagkain mula sa kanyang kamay. Dahil dito, nabalisa siya at pinagalitan ng hayop, sinasabing hindi maaaring kainin iyon ng munting aso. Ngunit may kakaiba na napansin ng kalansay at nalito siya sa buong pangyayari. Pagkatapos, napagtanto ng binata na si Potato iyon, at nabigla siyang makita itong naroon. Hindi niya maunawaan kung paano siya natunto ng aso sa ganoong kalayong lugar.
Napagtanto ng binata na kung naroon ang munting hayop, ibig sabihin ay may iba pang sumama rito. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig ni Hai-Hai, at nagpasalamat siyang natatakpan ng kanyang mukhang kalansay ang kanyang tuwa. Lumabas ang estudyante na may bahagyang hindi magiliw na ekspresyon at tinanong kung bakit siya nawala nang hindi man lang nagsabi. Sinabi niyang muntik na niya itong hindi mahanap, at halatang halata ang kanyang saya nang muli niya itong makita. Ipinaliwanag ng dalaga na sinundan niya ang amoy ng mga aso, at sa paraang iyon niya natagpuan ang pinagtataguan. Dahil dito, pinagalitan niya ang binata sa paglalagay sa sarili sa panganib, at humingi naman siya ng paumanhin sa pag-aalala na idinulot niya. Pagkatapos, inamin ng binata na natakot siyang maging pabigat at nagpasya siyang umalis na lamang ng may ngiti. Sinabi ng dalaga na labis siyang masaya na sa wakas ay natagpuan niya ito. Idinagdag niyang maging si Potato ay nag-alala rin, at dinilaan ng munting aso ang mukha ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sinabi ng dalaga na kailangan nilang kumain at ipinakita ang maraming meriendang dala niya. Sinabi ni Hai-Hai na binili niya ang lahat ng iyon dahil iisang sandwich lamang ang nakain niya noong nakaraang araw. Naghanda ang estudyante ng kakaibang panghimagas sa pamamagitan ng paghahalo ng gatas at biskwit, at inialok ito sa binata. Nagulat siya sa kombinasyon ng biskwit at gatas, ngunit tiniyak ng dalaga na napakasarap nito. Naramdaman ng binata ang isang bagong sensasyon at naisip niyang kahanga-hanga na ang pagkain kahapon. Dahil dito, sinubukan niya ang panghimagas gamit ang maliit na kutsara at nag-isip tungkol sa lasa nito. Napakasarap ng lasa kaya napaiyak siya sa damdamin at sinabi niyang napakalasa nito. Sa sobrang tuwa, inalok pa niya ang kaibigan ng kaunti, ngunit sinabi ng dalaga na subukan niya ang soda. Biglang, habang umiinom ng soda, nagsimulang magpanumbalik ng mabilis ang kanyang braso. Labis na nabigla ang estudyante sa nasaksihan at ipinakita niya ang paggaling ng kanyang braso sa harap mismo nito. Nabubuo pa lamang ang kanyang kamay, at pinanood ng dalaga ang proseso ng malapitan, puno ng takot. Pagkatapos ay tinanong niya kung palaging ganoon kabagal ang paggaling at kung aabutin ng ilang araw bago siya tuluyang gumaling. Itinuwid siya ng binata at sinabing sa bilis na iyon, aabutin pa ng mga taon ang ganap na paggaling, na lalo pang ikinagulat ng dalaga. Iniisip niya na upang mapabilis ang proseso, kailangan niyang sumipsip ng napakaraming partikular na likido, ngunit nagpasya siyang huwag siyang takutin. Kaya nagpalit siya ng paksa at sinabing ito ang paraang gumagamit ng pagkain. Tinanong naman ng dalaga kung ano ang isa pang paraan. Nagsinungaling ang kalansay at sinabing ang isa pang paraan ay gumagana lamang sa laboratorio at nakatutulong na ang pagkain. Tinanong ng dalaga kung tinutulungan ba siya noon ng laboratorio, at ipinaliwanag niya na pinapagaling siya roon para sa mga eksperimento. Dahil dito, patuloy siyang hinahabol ng mga ito saan man siya magtago. Sa marinig ito, naunawaan ng estudyante kung bakit siya tumakas. Nang walang sinasabi, kinumpirma niya iyon at sinabing hindi na kailangang maging mabait sa kanya ang dalaga, dahil mapanganib ang kanilang pagkakaibigan. Tumayo ang dalaga ng may determinasyon at sumigaw na kailangan nilang pumunta agad sa istasyon ng pulis. Ngunit sinabi ng binata na ituturing siya ng pulisya na parang halimaw, at minsan na siyang muntik na targetan noon. Sinabi ng dalaga na huwag siyang mag-alala at ibinunyag na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay isang pulis. Dahil dito, ibinahagi niya ang isang kahangahangang lihim, ang kanyang kapatid ay mayroon ding mutant na puso, katulad niya. Lubos na natigilan ng kalansay at nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig na ang kamag-anak ng dalaga ay isang mutant. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik ang binata habang pinagninilayan ang hindi inaasahang revelasyong ito. Nakatingin sa lupa, humiling ang estudyante ng tiwala, tiniyak na ang opisyal ay isang napakabait at mabuting tao. Ngunit ang nakaligtas ay tila patuloy pa ring pinoproseso ang impormasyon, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na pagkalito. Nang mapansing mabigat na ang damdamin, nagpa siya ang dalaga na magpaalam sa mga hayop at sinabing kailangan na niyang umalis ng maaga. Binigyan niya ng huling haplos ang maliliit na hayop at binanggit na dapat ay makipag-ugnayan na sa kanila ang silungan sa lalong madaling panahon. Gumawa ng nakakatawang mukha si Potato at masayang tumahol, na parabang nauunawaan ang buong pag-uusap ng mga tao. Naiwang mag-isa kasama ang hayop, nagpasalamat ang pangunahing tauhan sa tulong nito at hinaplos ang ulo ng kanyang bagong matalik na kaibigan.
May determinadong tingin, sinabi ng binata sa sarili na sa pagkakataong ito ay hindi na siya tatakbo na parang duwag. Ngumiti siya at nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon upang muling bumisita at makipaglaro sa lugar na iyon. Mula sa malayo, kumaway ng palem ang estudyante habang pinagmamasdan siya ng binata na maglakad palayo at maglaho sa abot tanaw ng lungsod. Isinuot niya ang kanyang hood at naisip na matapos ang 3 taong pagtatago, sa wakas ay may nag-abot ng kamay upang tulungan siya. Naalala niya ang ngiti ng kanyang kaibigan at nadama niyang ang pagkakaroon ng isang taong nasa kanyang tabi ay isang kakaiba at bagong pakiramdam. Habang naglalakad sa kalsada, iniisip ng bayani kung maaari na ba siyang mamuhay ng payapa, nang hindi na kailangang maging isang takas habang buhay. Ngunit bigla, tumama sa kanyang mukha ang matinding liwanag at huminto siya sa gitna ng kalsada, walang kamalay-malay sa nalalapit na panganib. Nang makita ang pangyayari, napahinto ang dalaga sa matinding takot at lubusang nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapansin ang mabilis na sasakyan. Sa marahas na banggaan, tumilapon ng malayo ang katawan ng kalansay at lumipad ang kanyang salamin habang umiikot siya sa ere. Sa sandaling iyon, malakas na bumagsak sa aspalto ang binata at nakahiga sa lupa na walang anumang palatandaan ng reaksyon. Isang malaking tauhan ang sumunggab sa estudyante at tinakpan ang kanyang bibig habang sinusubukan niyang sumigaw para sa kanyang kaibigan. Dahil dito, ilang lalaking nakasuot ng suit ang tumakbo patungo sa pangunahing tauhan, at ang isa sa kanila ay may hawak na baseball bat. Sa sandaling iyon, sinamantala ng 2 tauhan ang pagkakataon at binuhat ang katawan ng binata, na nananatiling hilo sa likuran. May sindang lighter, at ang munting apoy ay nagbigay liwanag sa eksena, na nagbunyag ng isang bagong tauhan. Isang lalaking may peklat ang nagsindi ng sigarilyo at nagsabing sa wakas ay natagpuan na niya ang kaawa-awang piraso ng basura. Pagkatapos ay inutusan ng pinuno ang mga tauhan na dalhin siya, dahil pagbabayaran niya ang lahat ng ipinagawa nito sa kanila. Habang nagpapatuloy ang paghabol, mabilis na umalis ang 3 itim na sasakyan, dinala ang nabihag na pangunahing tauhan patungo sa isang hindi kilalang lugar. Ngunit sa salamin sa likuran ng sasakyan, makikitang kinakaladkad ang kalansay na may lubad na nakapulupot sa kanyang leeg. Umuubo ang binata habang hinihila sa ibabaw ng aspalto, at napagtatanto nating may 2 pang katawan na kinakaladkad kasama niya. Paan ng galit ang mukha ng binata habang sinusumpa niya ang sarili sa pagkakahuli sa napakahiyang paraan. Kailangan niyang pigilan ang mga ito sa anumang paraan. Kaya ibinaon niya ang kanyang mga kamay sa lupa upang subukang pabagalin ang sasakyan. Sumigaw ang pangunahing tauhan na siya ang may kasalanan sa lahat, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding kawalan ng pag-asa. Sinisisi niya ang sarili dahil nadamay pa si Hai Hai Song sa kaguluhang ito, at ngayon ay nakulong siya sa loob ng sasakyan. Ganap na winawasak ng alitan sa aspalto ang kanyang mga kamay, ngunit hindi sumusuko ang binata. Patuloy siyang umuubo habang kinakaladkad sa kalsada, ngunit lumalaban pa rin siya ng buong lakas. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa at napagtanto niyang, sa kanyang tila walang silbing kakayahan, wala siyang magagawa upang iligtas sila. Sa kawalan ng pag-asa, nagsimula siyang magmakaawa para sa tulong, humihiling na may magligtas sa kanya mula sa bangungot na ito. Hindi inaasahan, ilang aso ang biglang lumitaw at nagsimulang tumalon patungo sa mga sasakyang ginamit sa pagdukot. Ang maliliit na aso, kabilang si Potato, ay mahigpit na kumagat sa lubad, at nabigla ang pangunahing tauhan sa kanilang katapatan. Dahil dito, nagkaisa ang mga hayop at hinayla pabalik ang katawan ng binata sa pagtatangkang pabagalin ang sasakyan at iligtas siya. Sa pinagsamang lakas ng mga hayop, sa wakas ay napigtas ang lubad at naiwan ang binata sa aspalto. Nang mapansin ang nangyari, biglang promino ang driver at dumulas ang mga gulong sa kalsada. Tuluyang huminto ang sasakyan, at ang pangunahing tauhan ay naiwan na nakahandusay sa lupa, na paliligiran ng kanyang mga kaibigang may 4 na paa. Tahol at ungol ang ginawa ng mga aso habang pinuprotektahan ang sugatang katawan ng binata na malubhang nasaktan sa lupa. Sa loob ng sasakyan, nagalit ang isa sa mga dumukot at nagmura nang makita niyang sinisira ng mga hayop ang kanilang plano. Dahil dito, bumaba sa sasakyan ang mga lalaking nakasuot ng suit at naghanda upang harapin ang kawan ng nagngangalit na mga aso. May paghamak na nagtanong ang isa sa mga tauhan kung baliw ba ang mga asong iyon habang patuloy silang umuungol.
Samantala, ang kalansay na nakahandusay sa lupa ay tila nawawala ng malay at sinubukang sumigaw sa kanyang mga kaibigan na tumigil. Nang mawalan ng pasensya, sinimulang atakihin ng mga maninakit ang maliliit na aso gamit ang mga baseball bat ng walang awa. Sa matinding pagsisikap, sinubukan ng binata na bumangon, sapagkat hindi niya matanggap na ang maliliit na hayop ang lumalaban kapalit niya. Hinuyam niya ang kanyang kamao at nagtuon ng pansin, batid na kailangan niyang gumawa ng paraan upang matulungan ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, kinagat ng isa sa mga aso ang binti ng isa sa mga lalaki ng buong lakas kahit ito'y sugatan. May naisip ang pangunahing tauhan at naalala niyang kailangan niya ng isang partikular na likido upang mas mabilis na magpanumbalik ang kanyang katawan. Nagpasya siyang sisipsipin ang likidong tumapon sa lupa upang subukang maibalik ang bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, hirap na gumapang ang binata patungo sa naipong likido sa aspalto. Ngunit bago pa niya maabot ang kanyang layunin, tinapakan ng isa sa mga tauhan ang kanyang kamay at pinigilan siyang makagalaw. Ipinagpatuloy ng maninakit ang pag-atake sa mga hayop, at napagtanto ng binata na kailangan niyang makabawi upang makapagtanggol. Bigla, tumingin sa gilid ang pangunahing tauhan at nakita ang katawan ni Potato na nakahandusay sa lupa, wala ng buhay. Napuno ng takot ang mukha ng binata at nanlaki ang kanyang mga mata sa trahedyang kanyang nasasaksihan. Sa pagkabigla, tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaibigang aso at hindi makapaniwalang wala na ang munting hayop. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga katawan ng iba pang maliliit na aso na nakahandusay at wala na ring buhay. Isa-isa niyang tinawag ang kanilang mga pangalan, ngunit ang tanawin ay puno ng ganap na kalungkutan at pagkawasak. Sa sandaling iyon, naalala ng binata ang 10 taong ginugol niya na nakakulong sa laboratorio. Nabuhay siya sa kadena at dumanas ng iba't ibang malulupit na eksperimento sa kamay ng mga siyentipiko. Araw-araw, pinaiinom siya ng isang pulang substansya at kinukuhaan ng mga bahagi ng katawan sa hindi maisip na pagpapahirap. Palaging ganoon ang takbo ng mga araw, at dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi niya mapili kung kailan darating ang kanyang wakas. Hanggang sa isang araw, nagplano siya ng pagtakas at sa isang himala ay nakalabas siya sa lugar na iyon. Inakala ng binata na sa wakas ay magiging masaya siya at malaya mula sa matagal na bangungot na iyon. Ngunit ibang-iba ang realidad, sapagkat minaliit siya ng mga tao sa labas. Nakaramdam ang lahat ng takot at pagkasuklam sa kanyang anyo at tinrato siyang parang halimaw. Dahil dito, nauwi siya sa pamumuhay sa basurahan, mag-isa at pakiramdam ay isang itinatakwil. Ngunit may kung anong nagsimulang tumibok sa loob niya, isang kakaiba at napakalakas na enerhiya. Naalala ng pangunahing tauhan ang mga aso at ang estudyanteng siyang mga tanging nagpakita ng kabutihan sa kanya. Tinrato nila siya bilang isang tunay na tao, at ito ang gumising sa isang nakatagong kapangyarihan sa kanyang katawan. Dahil dito, ang lahat ng likidong tumapon sa lupa ay nagsimulang kumilos patungo sa kanya ng napakabilis. Binalot ng pulang substansya ang binata at isang mapanganib na enerhiya ang kumalat sa buong paligid. Sinipsip niya ang lahat ng likido, at nagsimulang magpanumbalik ang kanyang katawan sa kamanghamanghang paraan. Muling nabuo ang kanyang mga kalamnan at balat, at naramdaman niyang mas malakas siya kaysa dati. Ang likido ay nag-ipon sa paligid ng kanyang braso at bumuo ng isang matibay at protektibong patong. Sa sandaling iyon, nagising ang isang bagong kapangyarihan, at umabot sa hindi kapani-paniwalang antas ang kanyang kakayahang magpanumbalik. Sa kapangyarihan ng likidong sinipsip niya, ganap na nagpanumbalik ang kanyang kamay sa isang kisap mata. Isang makapal at pulang enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Pagkaraan, muling gumaling ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa matinding pulang kulay. Bumalik sa normal ang katawan ng binata at muling nagkaroon ng anyong pantao na matagal na niyang nawala. Tiningnan niya ang sarili niyang kamay nang may pagkamangha at napagtantong lubos na nagbago ang kanyang pangangatawan. Kinumpirma ng binata na hindi na siya isang kalansay at ang lahat ay bumalik sa dati. Naalala niya ang kanyang kabataan, nang ang kanyang natatanging kalikasan ay nagbigay na sa kanya ng pambihirang lakas. Ngunit biglang napagtanto ng binata ang isang kakilakilabot na katotohanan tungkol sa pinagmulan ng substansyang nagpagaling sa kanya. Ang likidong nagpanumbalik sa kanya ay nagmula sa maliliit na asong nasawi habang sinusubukan siyang ipagtanggol.
Nayanig sa takot ang mga tauhan sa kanilang nasaksihan at tinanong ang kanilang pinuno kung ano na ang dapat nilang gawin. Hindi pinansin ng lider ang takot ng kanyang mga tauhan at sumugod na may hawak na kutsilyo upang muling hulihin siya. Ngunit mas mabilis ang bayani at nagpakawala ng napakalakas na suntok diretsyo sa mukha ng mananakit. Napakalakas ng tama kaya tumilapon paatras ang katawan ng tauhan sa hindi kapani-paniwalang puwersa. Lumipad ang lalaki at bumangga sa gilid ng sasakyan, na lumubog ang kabuuan ng katawan nito. Naiipit siya sa pinto ng sasakyan, tuluyang nawalan ng malay matapos ang biglaang pag-atake. Malaya na ang daraanan, kaya maingat na binuhat ng binata ang katawan ng munting si Potato at marahang yumuko sa lupa. Niyakap niya ang kanyang kaibigang aso at nagluksa sa pagkawala ng kanyang kasama. Sa madilim na tingin, sinabi niyang alam niya ang pinakamasakit na paraan ng pagpanaw ng isang tao. Natakot ang iba pang mga mananakit, at nangako siya ng isang kakilakilabot na kapalit para sa sinumang unang sisigot. Lumipat ang tagpo sa isang liblib na bodega, na tila lihim na himpilan ng ilang lubhang mapanganib at malulupit na lalaki. Ilang itim na sasakyan ang nakaparada sa bakuran, na nagpapahiwatig na puno ang lugar ng mga armadong tauhang handang kumilos anumang oras. Biglang hinubad ng isang tao ang maitim na sako mula sa ulo ng isang bihag na naroon. Lumingon-lingon si Hai Song nang may matinding pagkabalisa, nagtatanong kung sino ang mga taong ito habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng dalaga na nasa isang lubhang mapanganib na lugar siya, at napuno ng tunay at malalim na takot ang kanyang mukha. Pinalibutan siya ng ilang delinquent, nakangising tila nasisiyahan sa kanyang pangamba. Dahil dito, nagtataka ang dalaga kung nasaan siya at kung bakit siya dinala sa lihim na tagwang ito sa gitna ng kawalan. Napalingon siya sa gilid at nakita ang isang kakilakilabot na tanawin, mga kakaibang taong humahawak ng mga biolohikal na sample, na lubos na ikinabigla niya. Ngunit maya-maya, marahas na hinayla ng isa sa mga lalaki ang buhok ng dalaga at sinabihang tumigil sa paglikha ng ingay. Lumapit ang pinuno ng grupo at tinanong kung marami ba siyang ekstrang buhay upang makasigaw ng ganoon. Pagkatapos, ipinakita ng kontrabida ang larawan ng kalansay at iginiit na naroon lamang siya dahil tinulungan niya ang sumpang mutant na iyon. Sinabi niyang manahimik siya kung nais niyang makaligtas kapag natapos na ang lahat. Sa malupit na tingin, idinagdag ng lalaki na walang magmamalasakit kung may 1 o 2 taong biglang mawala roon sa araw na iyon. Napahinto ang estudyante habang nakatitig sa malamig na mga mata ng dumukot, na pagtantong hindi ito nagbibiro. Biglang tumunog ang isang cellphone sa loob ng bulsa ng jacket ng pinuno, na sumire sa mabigat at nakakatakot na sandali. Sinagot niya ang tawag at tinanong kung bakit tumatawag ang kanyang tauhan sa halip na dumating na lamang kasama ang target. Sa kabilang linya, binanggit ng tauhan ang mga aso, at nalito ang kontrabida, hindi maunawaan ang nangyari. Iniulat ng tauhan na ang halimaw na buto ay naging tao, at ang mga hayop ang dahilan ng lahat. Dahil dito, nagnalit sa galit ang pinuno at inutusang magsalita ng malinaw ang lalaki upang maunawaan niya ang sitwasyon. Narinig ni Hai ang pag-uusap at napaisip kung talagang dumating ang maliliit na aso upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, tinanong ng pinuno sa telepono kung sinasabi ba ng tauhan na nawala nila ang kalansay. Halos mabaliw siya sa galit at sumigaw na napakahalaga ng target at walang silbing basura ang kanyang tauhan. Sa galit, sinipa niya ang isang bagay at nagbantang parurusahan ang kanyang mga tauhan kung hindi nila muling mahuhuli ang binata. Paan ng puot, hinarap niya ang dalaga at tinanong kung nasaan na ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, sumigaw ang kontrabida na kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat ngayon, at nagrereklamo na malaki ang nalugi niya dahil sa pagtakas. Natakot, sinabi ng estudyante na wala siyang alam, ngunit natatawang nil-8 siya ng kidnapper. Pagkatapos, hinayla niya ang isang kutsilyo at binalaan ang dalaga na padadasalin siya ng kaunti upang tingnan kung maaalala niya ang mga nangyari. Naalala ng dalaga na binalaan siya ng kanyang kaibigan tungkol sa pagsunod sa kanya, ngunit nagbiro siya noon at hindi ito pinansin. Habang nakatutok ang talam sa kanyang mukha, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin upang makaligtas sa mapanganib na sitwasyon. Ngunit bigla, may nangyaring hindi inaasahan, isa sa mga tauhan ay itinapon ng puwersa sa isa pa, at parehong nahulog sa lupa na walang malay.
Nagulat ang ibang delinkwent at naghanda sa kung anuman ang pumasok sa lugar. Sa pintuan, lumitaw ang pangunahing tauhan sa anyong pantao, na may napakalakas at madilim na aura ng paghihiganti. Lumingon ang leader ng grupo sa pintuan at labis na nalito sa nakitang misteryosong figure. Natakpan ng mga anino ang mukha ng binata, at tinanong ng kontrabida kung sino ang kakaibang batang iyon sa pintuan. Isa sa mga lalaki ang lumapit sa binata at tinawag siyang pulubi dahil sa kanyang sira at maruming damit. Ngunit mabilis na hinawakan ng bayani ang leeg ng agresor at piniga ng napakalakas. Hindi makahinga ang delinkwent at nagtaka kung anong klaseng lakas ang ginagamit ng binata ngayon. Sa malamig na titig, ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na dahil sa kanila, may isang napakasamang pangyayari na nangyari. Pagkatapos ay ibinunyag niya na dahil sa kanila, nawala ang lahat ng maliliit na aso. Sa trahedyang gabing iyon, sumigaw ang leader sa kanyang mga tauhan na harapin ang nakapasok, at dalawa sa kanila ang nagmadaling umatake. Isa sa mga lalaki ang tumama ng napakalakas na suntok sa mukha ng ating bayani, ngunit hindi man lang siya umatras o nagpakita ng reaksyon, at nanatili sa kanyang kalmadong at nakakatakot na ekspresyon. Agad namang bumawi ang binata sa isang mas malakas na suntok, tumama ng tama sa baba ng agresor. Napakalupit ng tama kaya't natapon ang delinkwent ng malayo, at patuloy pa rin ang pangunahing tauhan. Bigla, may isa pang tauhan na humawak sa kanya mula sa likod at sumigaw na sa wakas ay nahuli na siya. Maya-maya, sumali ang isa pa, at magkasama nilang hinayla ng puwersa ang buhok ng binata. Kahit nasaktan, nagliliwanag ang kanyang mga mata ng matinding pulang kulay, at tila mas malakas siya kaysa dati. Ginamit niya ang momentum at itinapon ang isa sa mga lalaki sa kanyang balikat ng may di makakayang lakas. Lubos na nagulat ang boss at ang iba pang mga tauhan sa ipinakitang sobrang lakas ng binata. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa sahig na may malalim na galit sa mukha. Sa nagliliwanag na mga mata, tinanong niya kung sila ba ay ipinadala ng Hermes Laboratory upang hulihin siya. Hindi makapaniwala ang estudyante at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkakita ng eksena. Napagtanto niya na si Geo iyon at nabigla sa kanyang bagong anyong pantao. Naiintindihan rin ng boss at sumigaw na ang batang iyon pala ang kalansay noon. Naalala niya ang babala na baka hindi siya makilala kung ganap na siyang magpanumbalik. Biglang hinugot ng leader ang kanyang sandata at pinaputok ito sa likod ng pangunahing tauhan, na naramdaman ang tama. Nagpasalamat ang kontrabida sa pagbabalik ng binata nang mag-isa at itinutok ang sandata sa sugatang katawan nito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin lahat ng armas na natanggap nila bilang bayad sa kanilang trabaho. Sumunod ang mga henchmen, at sinimulan nilang putukan ang bayani ng walang awa. Sumigaw ang boss na kikita sila ng malaki kung mahuhuli nila siya, at inutusan ang kanyang tauhan na tuloy-tuloy ang putok. Dahil dito, tinamaan ng ilang bala ang binata, at iniutos ng kontrabida na patuloy silang magpaputok hanggang hindi na siya makapagpanumbalik. Patuloy na tinatamaan ang katawan ng binata ng mga proyektil, na tuluyang tadteren ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding sakit, at ang pulang likido ay dumadaloy sa kanyang mukha at punit-punit na damit. Iniisip ng pangunahing tauhan kung paano hinahati ng mga bala ang kanyang laman, habang ang kanyang mga buto ay nababasag dahil sa walang humpay na pag-ulan ng mga proyekto. Pakiramdam niya'y naipuslit ang kanyang mga baga, kaya hindi na siya makahinga ng maayos. Nakikita ang eksena, nawalan ng pag-asa ang estudyante at sumigaw na itigil ang kanilang kalupitan. Pagkatapos ng napakaraming putok, tuluyang bumagsak sa lupa ang katawan ng bayani, at nagdiwang ang mga lalaki sa kanyang pagkatalo. Nakahiga siya sa lupa na puno ng sugat, tila tuluyan na siyang natalo ng mga ito. Ngunit bigla, gumalaw ang kanyang kamay at hinawakan ang pulang likido sa paligid niya. Unti-unti, nasisipsip muli ng kanyang katawan ang pulang likido sa sahig. Ang likido mula sa mga natalong tauhan ay dumadaloy patungo sa pangunahing tauhan upang pagalingin siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ng muling pagkabuhay ay nagliliwanag ng matindi at ibigay ng napakalakas na enerhiya. Napansin ng isa sa mga henchmen ang sitwasyon at sumigaw ng desperado sa boss na nagbababala sa panganib. Sumagot ang leader na muling nabuhay ang target, at unti-unting tumataas sa sarili ang katawan ng binata. Natakot ang leader ng grupo at sinabi na parang zombie na itong bumangon.
Ang pulang likido ay kumikilos sa kanyang katawan at unti-unting ginagamot ang lahat ng sugat mula sa mga putok. Desperado, inutusan ng kontrabida ang mga tauhan na patuloy na putukan siya at tanungin kung manunood lamang ba sila. Ramdam niya ang bawat projectile na pumapasok sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang ekspresyon. Kahit na tinatamaan sa ulo, iniisip niya na hinihati siya ng mga bala, ngunit kahit na napakaraming sugat, patuloy ang kakaibang paggaling ng kanyang katawan. Napagtanto ng binata na ang sakit ay hindi kasing tindi ng una niyang inakala, dahil napagdaanan na niya ang mas matinding mga bagay sa madilim niyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang pagkabata, kung saan siya'y sinasaktan at ginagamit sa mga malupit at inhumanong eksperimento sa laboratorio. Pinipisil siya ng malalaking presses at sinasailalim sa iba't ibang karumal-dumal na pagsubok araw-araw. Dahil dito, sinabi ng pangunahing tauhan na mas masakit pa ang mga eksperimento noon kumpara sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Tumama siya ng isang malakas na suntok sa mukha ng isa sa mga kalapit na delinquent. Napakalakas ng tama na natapon ang lalaki ng malayo. Sa mapanlit na titig, sinabi ng bayani na ang mga baril ay wala na sa kanya ngayon, kaya niyang tiisin ito buong araw. Naiwan ang aggressor na may puspholes na pasa sa mukha. Nagulat ang ibang henchman habang pinapanood ang binata na gumalaw na parang may sobrang lakas. Gayunpaman, tumama muli ang pangunahing tauhan sa isa pang henchman ng mabilis, matindi, at tumpak na suntok. Sinubukan ng lalaki na depensahan ang sarili, ngunit napakalakas ng tama at ramdam niya ang puwersa ng suntok. Natama ng delinquent at natagilid sa isang metal na tank. Iniisip ng bayani kung ano ang nagpapakainit sa kanyang galit. Ang pinakamalakas na damdamin niya ay naaalala ang maliliit na aso na nag-alay ng kanilang buhay upang subukang protektahan siya. Dahil dito, pinalaya niya ang kanyang galit at sinimulang atakihin ang lahat ng kanyang mga kaaway ng sobrang bilis at mapanganib. Ang alaala ni Little Potato na nakangiti ay lumilitaw sa isip niya, na nagpapalakas pa ng kanyang galit. Patuloy siyang nakikipaglaban, iniisip na hindi niya naprotektahan ang kanyang tanging totoong mga kaibigan. Nakita ng boss ang kaguluhan, hinawakan ng estudyante, at tumakas, sumisigaw na huwag lumapit ang binata. Nang himasok siya na bantang barilin ang estudyante kung lalapit ang bayani. Ngunit hindi pinansin ng pangunahing tauhan ang pananakot. Tumama siya ng isang nakamamatay na suntok sa mukha ng kidnapper. Tumama ng direkta ang tama, at ramdam ng kontrabida ang buong puwersa ng hindi inaasahan at brutal na atake, habang paon ng galit ang kanyang ekspresyon. Ipinakita ng binata na wala siyang awa para sa lalaking iyon. Sumigaw siya na hindi na niya muling makikita ang kanyang mga kaibigan, at isang huling suntok ang ibinato sa kontrabida. Tumama ang katawan ng lalaki sa isang metal na tank, na nabali at nabuo ang uka mula sa impact. Nakahiga ang leader ng grupo, mukha niya ay puno ng pasa matapos ang hampas. Tumingin siya sa pangunahing tauhan ng may matinding takot at napagtanto na siya'y nasa malaking problema. Ngayon, natakot, nakiusap ang aggressor na patawarin siya at nangakong gagawin ang anumang sasabihin sa kanya. Ngunit tumitig ang binata sa kanya ng malamig at sinabi, huli na para sa anumang kapatawaran. Sumunod, isang malakas na sipa ang tumama sa ulo ng kontrabida, na sumigaw sa sakit mula sa tama. Napakalakas ng impact na nagbitak ang lupa, at lasa ng pulang likido ang naramdaman ng lalaki sa kanyang bibig. Nagpatuloy ang bayani sa pag-atake, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng kaaway, at hindi tumigil. Naghatid siya ng sunod-sunod na mabilis at brutal na suntok sa katawan ng kidnapper. Ang bilis ng mga suntok ay sobrang tindi, kaya hindi nakaka-react ang lalaki upang depensahan ang sarili. Matapos ang hampas, ang mukha ng kontrabida ay deform na, at malamig na pinanood ng binata ang eksena. Dumadaloy ang pulang likido, mula sa kamay ng pangunahing tauhan, na nasaktan matapos ang napakaraming suntok. Nakatawid siya sa ibabaw ng natalong katawan ng boss, na hindi na gumagalaw sa maruming sahig. Lumayo ang kamera at nakita ang lahat ng henchman na nakahiga, at ang warehouse ay nasa ganap na kaguluhan. Huminga ng malalim ang binata, at lumabas ang singaw mula sa kanyang bibig, tanda na tapos na ang labanan. Matapos ang laban, tinawag ng estudyante ang pangalan ng kanyang kaibigan, medyo nanginginig ngunit luwag ang boses.
Naglakad patungo sa kanya ang binata, mga hubad na paa sa maruming sahig ng warehouse. Patuloy siyang lumalapit, at pinagmamasdan siya ng babae ng may alalang ekspresyon. Huminto ang binata sa harap ng kanyang kaibigan, na nakaupo pa rin sa sahig, hindi alam ang sasabihin. Tinanong siya ng dalaga kung maayos siya, naaalala na maraming tama ang tinanggap niya bago bumagsak sa lupa. Bigla, lumuhad ang bayani at mahigpit na niyakap ang estudyante, na nagulat sa kanyang kilos. May luha sa kanyang mga mata, ramdam niya ang ginhawa dahil ligtas ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Haiji na masaya siyang buhay pa siya, at niyakap rin siya pabalik ng may pagmamahal. Sa sandaling iyon, nagbiro siya ng may malungkot na boses na ang mga aso ay namatay upang iligtas siya mula sa kahabag-habag na atake. Sinabi ng binata na sobrang natakot siya na baka masaktan siya sa gitna ng kalituhan. Dahil dito, muli niyang sinabi na sobrang saya niya na buhay pa siya, at mas mahigpit ang kanilang yakap. Naguguluhan, naisip ng dalaga kung bakit siya nagpapasalamat sa kanya sa ganitong mahirap at kakaibang sandali. Nasa kanyang kamay ang dibdib ng binata, ramdam niya kung gaano naantig ang kaibigan niya sa buong sitwasyon. Sinabi ng estudyante na siya ang dapat magpasalamat, dahil iniligtas siya ng binata sa loob ng delikadong sitwasyon. Sa eksena, dumating ang mga pulis, at sumigaw ang detective sa mga opisyal na dalhin agad ang mga sospek sa istasyon. Sa sandaling iyon, isa sa mga henchman na nakaligtas sa gulo ay nakakadena na ng isang pulis, habang ibinaba niya ang ulo sa pagkatalo. Puno ang warehouse ng mga kriminal, at nagtataka ang mga investigador kung paano nagkaroon ng napakaraming pinsala sa isang internal na alitan. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng dalawa ang mga pulis na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, at nagtataka ang babae kung hindi ba sila dapat imbestigahan din. Ngunit ipinaliwanag ng dalaga na sinabi ng kanyang ate na huwag silang makialam dahil komplikado ang sitwasyon kapag kasali ang mga mutant. Kaya't nagpasya silang umalis at hayaang ang mas nakatatandang babae ang humawak sa buong gulo. Sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, bigla na lang umiiyak ng malakas ang estudyante dahil sa trahedyang kanyang nasaksihan. Hindi rin nakayanan ng binata at nagsimulang umiyak, itinago ang mukha sa kanyang mga kamay. Napuno siya ng matinding kalungkutan habang tinitingnan ang mga maliliit na aso na nakahiga sa sahig, at humihingi ng tawad dahil hindi niya naisalba ang kanyang maliliit na kaibigan. Naalala ng bayani ang pangalan ng bawat hayop na nag-alay ng buhay para sa kanya, at naramdaman ang napakalaking kawalan sa kanyang puso. Niyakap ng dalaga ang isa sa mga alagang hayop at sinabi na siya ang may kasalanan, dahil gusto lang ng maliliit na hayop na iligtas siya mula sa mga masamang tao. Pinagsisihan niya na hindi niya naalagaan ng maayos ang mga ito at umiiyak. Iniisip na ang sandaling pagmamahal lamang ay naging lahat para sa mga aso. Sa sandaling iyon, kinagat ng binata ang sarili niyang daliri ng malakas at sinabi na hindi ito kasalanan ng dalaga, dahil para sa kanya namatay ang mga hayop. Naging shock ang estudyante at tinanong kung ano ang ginagawa ng kanyang kaibigan nang makita ang sugat na ginawa niya sa sarili. Ipinaliwanag ng binata na kaya niyang maghilang gamit ang dugo at nagtataka kung kaya ba ng kanyang espesyal na likido na buhayin muli ang kanyang mga kaibigan. Sa determinadong tingin, pinapapadala niya ang pulang likido sa katawan ng hayop, umaasa sa isang himala. Pinagtutuunan ng binata ang lahat ng kanyang kalooban sa kakaibang plano na ito, umaasa na ang kanyang pagiging mutant ay makakamit ang imposible. Kahit na nasasaktan, patuloy niyang sinasaktan ang kanyang sariling kamay at nagtatanong kung bakit napakabilis ng kanyang regenerasyon. Ngayon, kinagat niya ng mas malakas habang dumadaloy ang pulang likido, at tila ganap niyang hindi pinapansin ang pisikal na sakit. Nararamdaman niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang mga kaibigan. Hinahawakan siya ng kanyang kaibigan sa braso at sinasabing itigil na niya ito, dahil lalo lamang malulungkot ang maliliit na aso kung makikita nila ito. Sa malungkot na mukha, nag-iisip ang binata kung hindi ba galit sa kanya ang mga aso dahil namatay sila dahil sa kanya. Ngunit hinahawakan siya ng kaibigan at ipinaliwanag kung gaano talaga sila kamahal ng maliliit na hayop. Sinabi niya na noong una, sobrang takot sila at hindi gusto ang tao, ngunit iba ang pakiramdam nila sa kanya. Nagulat ang binata at nagtataka kung talagang may pag-aalinlangan ang mga aso sa lahat ng tao. Kinumplito ng dalaga ang paliwanag, na nagsasabing marami silang peklat mula sa pang-aabuso at masasamang alaala. Habang hinahaplos ang isa sa mga alagang hayop,
Inamin ng binata na wala siyang ideya, dahil inisip niyang mabait lang talaga sila. Dahil dito, sinabihan siya ng dalaga na huwag sisihin ang sarili, dahil masisira rin ito ang puso ng mga hayop. Umupo ang bayani doon, may isang hayop sa kanyang kandanggan, iniisip ang lahat ng kanyang narinig. Ngumiti ang dalaga at sinabi na ang simpleng pagtahak ng mga hayop sa kanya ng walang alinlangan ay marahil dahil naramdaman nila na ang kaibigan nila ay nasa isang sitwasyon na kahalintulad ng kanilang sariling nakaraan. Nagpasalamat ang binata sa mga nakakaaliw na salita, at nanatiling tahimik ang dalawa ng sandali. Biglang may marahang iyak na nakakuha ng kanilang pansin, at tumingin sila sa direksyon ng tunog. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tuta ni Potato, at labis na napaga ng loob ng estudyante na nakaligtas ito. Hindi maintindihan, pinanood nila ang maliit na aso na dahan-daw ang lumalapit sa kanila sa bukas na lugar. Tumigil ang tuta sa harap ng binata at kamakawag-kaway ng buntot habang nakatingin sa kanya ng matindi. Tinanong ng bayani ang maliit kung galit ba ito sa kanya dahil nawala ang pamilya nito dahil sa kanya, ngunit bilang tugon, niuengga ng maliit na hayop ang kamay ng binata, na para bang sinasabi na ayos lang ang lahat. Naantig ang binata sa eksena, at napuna ng kanyang kaibigan na tila talagang nagustuhan siya ng tuta. Biglang nakatulog ang maliit na aso sa mga bisig ng bayani, at sinabi ng dalaga na tiyak na pagod na ito. Naisip ng estudyante kung ano ang gagawin at pinag-isipan na baka dalhin na niya ang bagong silang na tuta pauwi kasama niya. Naisip ng dalagang estudyante kung ano ang gagawin sa kanyang kaibigan at sa tuta, lalo na't hindi normal ang mga taong galing sa laboratorio. Kaya't sinabihan niya ang binata na maghintay sandali, at tumakbo siya para tawagan ang kanyang kapatid para humingi ng tulong. Sa telepono, ipinaliwanag ng dalaga ang sitwasyon at tinanong kung saan sila dapat pumunta ngayon na tapos na ang lahat. Pagkatapos ng tawag, naglakad silang dalawa sa lungsod, at maingat na hawak ng binata ang maliit na tuta. Dumating sila sa isang malaking gusali ng apartment, na tila tirahan ng estudyante at ng kanyang pamilya. Pagpasok nila, tinitingnan ng binata ang paligid, at sinabihan siya ng kaibigan na pumasok at pakiramdaman ng bahay na parang sa kanya. Ngunit nag-atubili siya sa pintuan, nagtataka kung tama bang pumasok ang isang taong kasing delikado niya sa bahay ng kaibigan. Ngumiti ang estudyante at sinabi na nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay para protektahan siya, kaya wala siyang dahilan para matakot. Bukod dito, ibinunyag niya na gusto niyang makilala siya ng kanyang kapatid dahil baka makatulong siya sa isang kaso tungkol sa laboratorio. Dahil dito, nahikayat ang binata na pumasok, at sa wakas ay tinanggap niya ang imbitasyon ng kanyang kaibigan. Habang nasa loob, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang bintana at naguluhan sa nakitang imahe. Biglang na-shock at natakot siya sa sarili, na ikinagulat ng dalaga. Hinawakan niya ang balikat ng kaibigan at sumigaw, "Bumalik na ang mukha ko, may pisngi, ilong, at pati labi." Ipinaliwanag ng binata na hindi niya alam dahil hindi pa nagre-regenerate ang kanyang mukha mula pa noong bata siya sa laboratorio. Hawak ang salamin, tinitingnan niya ang sarili at napagtanto na sa wakas ay nakikita niya ang kanyang tunay na anyo. Naintriga ang dalaga sa kwento at uminom ng tubig, saka sinabi na matagal na siyang may iniisip tungkol dito. Tinanong niya ang edad ng binata, dahil ngayon na nag-regenerate siya, hindi siya mukhang matanda. Napaisip ang binata at sinabi na matagal na siyang hindi nag-iisip tungkol sa kanyang edad. Naalala niya na pumasok siya sa lab ng 7 taong gulang, at nakatakas 3 taon matapos ang 7 taunang pagsusuri. Pagkatapos mag-compute, sinabi ng binata na siya ay 17 taong gulang. Napabuga ang tubig sa bibig ng dalaga sa gulat, at nagulat siyang tinanong kung bakit hinahayaan niyang tawagin siya ng "Sir", gayong pareho lamang sila ng edad. Nakangiti at ipinaliwanag ng binata na natuwa lang siya na tinuring siya ng kaibigan bilang isang tao. Tuluyang nanahimik ang estudyante sa narinig niyang tapat at malungkot na sagot. Naiisip niyang nakakalungkot ang sitwasyon, ngunit sa parehong oras, nakikita niyang cute ang kanyang ugali. Kaya't iminungkahi niya na tawagin na lang nila ang isa't isa sa pangalan at imbitahan siyang kumain pagkatapos maligo. Samantala, ginamit ng maliit na tuta ang pagkakataon para lumunin ang kanyang pagkain ng buong sigla sa mesa. Ang binata, ngayon ay nakapermanenteng malinis na damit, ay naghanda para sa kanyang unang tunay na pagkain.
Bukas ang kanyang mga mata sa pagkain, at sumigaw na mainit at masarap ang lahat. Naiilang ang kaibigan at sinabi na simpleng putahe lamang ito, humihingi ng paumanhin sa hindi pagiging mahusay na kusinira. Ngunit iginiit ng binata na ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Ipinaliwanag ng dalaga na may biglang nangyari sa kapatid niya kaya hindi siya makakasama ngayon gaya ng plano. Sa pagkakaubos ng mga plato, malinaw kung gaano kagutom ang binata at kung gaano niya nagustuhan ang pagkain. Kaya't itinuturo niya ang sopa at sinasabing doon siya pwedeng matulog ngayong gabi para makapagpahinga. Iniabot niya ang kumot sa kaibigan, na medyo nahihiya ngunit nagpapasalamat sa kabutihang loob. Ngumiti ang estudyante at nagpapalam, sinasabi na pupunta siya sa kanyang kwarto para tapusin ang kanyang takdang aralin. Pagkatapos magsara ang pintuan ng kwarto, naiwan ang binata mag-isa sa sala. Sa unang pagkakataon, hawak ang kumot, tinitingnan niya ang paligid habang unti-unting nasasanay sa kanyang bagong realidad. Sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat detalye ng bahay, at namamangha siya sa normalidad ng lahat. Nagulat ang bida nang makita ang telebisyon at nagtataka kung paano ito maaaring maging napakalaki at manipis. Sa pagtingin sa mga bulaklak sa florera, iniisip niya kung gaano iba ang lugar na ito kumpara sa malamig at walang buhay na laboratorio. Humiga siya sa sopa at nagulat sa ginhawa nito, mas malambot kaysa sa kanyang higaan sa lab. Samantala, uminom ng tubig ang maliit na tuta, ngunit nauwi sa pagsusuka ng konti sa pagkain na kinain niya kanina. Mukhang may sakit ang tuta, at nagulat ang bida sa pangyayaring iyon. Napagtanto niya agad ang nangyari at tumingin sa kanyang maliit na kaibigan ng may pagkabigla. Patuloy na sinusuka ng maliit na hayop ang pagkain at mukhang mahina at marupok. Desperado, sumigaw ang binata ng pangalan ng tuta, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumakbo siya papunta sa tuta upang subukang makatulong sa anumang paraan. Sa tensyonadong sandali, huminto siya sa harap ng maliit na hayop na nakatingin lamang sa kanya ng may pagkalito. Ngunit biglang naging maayos ang maliit na hayop at pinaikot lamang ang ulo sa gilid. Naisip ng bida na wala palang seryosong problema at nakahinga ng maluwag, iniisip na maling alarma lamang iyon. Pagkatapos, humiga silang dalawa sa sopa, at ang tuta ay damaykit sa kanya sa napaka-cute na paraan, nakalagay sa balikat niya. Naisip niya kung gaano kainit at kakomportable ang lugar para makatulog ng payapa habang nakangiti. Tinanong ng binata ang bagong kasama kung nasisiyahan din ba siya sa kanilang bagong ligtas na tahanan. Nagsimula siyang mag-isip ng pangalan, dahil ang ama ay si Potato, iminungkahi niya ang pangalang French Fry. Napagpasyahan ng bida na tawagin itong Fry, at mukhang nagustuhan talaga ng maliit ang pangalan habang pinapalo siya. Sa wakas, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan at nakatulog ng may init sa kanyang puso. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari ng araw na iyon, ang pagkain na kinain niya kanina at ang mainit na paligan na nagawa niyang maranasan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Napaligaya siya sa pag-alala na nakaligo siya sa mainit na tubig at labis na nagpapasalamat sa sandaling iyon ng kapayapaan. At sa wakas, naalala niya na maaari na siyang makatulog ng payapa sa napaka-komportableng lugar na ito. Ngunit habang natutulog ng mahimbing, nakaramdam siya ng bangungot at naisip kung gaano kabilas masisira ang kaligayahan. Sa isang malungkot na ngiti, nagmuni-muni siya na lahat ng ito ay maaaring mawala ng napakadali. Naalala niya ang pagtakas mula sa laboratorio kasama ang iba pang mga mutant na tumatakbo ng desperado. Noon, siya at ang kanyang mga kasama ay tumakbo patungo sa labasan, umaasang sa wakas ay malaya na sila. Ngunit biglang lumitaw ang mga gwardya ng pasilidad at sinabi na hindi nila pwedeng mawala ang mga mahalagang mutant na iyon. Biglang may sumabog, at dalawang tumatakas ay itinapon ng matindi. Naputol ang sahig ng pasilyo at ang mga kabataan ay nahulog sa gitna ng mga guho, walang pagkakataong makaligtas. Isang sundalo ang naghanda at itinaas ang isang sandatang enerhiya patungo sa mga mutant na nasa sahig. Ang dulo ng sandata ay nagliliwanag ng matindi, naghahanda sa isang mapanirang atake. Ngunit nadepensa ang bala at tumama mismo sa mga gwardya, na nagulat sa biglaang atake. Ang iba pang mga sundalo ay labis na nabigla sa nangyari sa kanilang harapan.
Sa sandaling iyon, isang dalagang may itim na buhok ang ginamit ang kanyang kapangyarihang yelo upang atakihin ang mga kaaway sa sahig. Ang bida ay tila nagulat, at ang dalaga ay sumigaw upang gisingin siya mula sa kanyang pagkakatrance. Samantala, isang binata ang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang hawakan ang sahig, pinipigilan ang lahat na mahulog. Sa determinadong tingin, ginagawa niya ang lahat upang protektahan ang kanyang mga kaibigan mula sa nakamamatay na bitag. Tumingin ang binata sa harap ng may bagong determinasyon at sa wakas ay naghanda ng kumilos. Inabot ng dalaga ang kanyang kamay at sumigaw para magmadali sila dahil napakalapit na ng labasan. Kinuha ng binata ang kamay ng kanyang kaibigan at naghanda silang ipagpatuloy ang desperadong pagtakas. Naalala niya kung gaano sila kabilis tumakbo, ngunit sa huli ay naghiwalay sila. Ngayon, sa kasalukuyan, binuksan ng binata ang kanyang mga mata at sa wakas, natapos na ang bangungot sa malungkot nitong wakas. Humiga sa kama at iniisip ang kanyang mga kaibigan mula sa lab, nagtatanong kung sila ay nagdurusa sa kung saan mang lugar. Dahil dito, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaan na may sinuman ang kuhanin ng munting piraso ng kaligayahan na natagpuan niya. Kumikislap ng bahagya ang kanyang mga peklat, at pinagtitibay ang kanyang pangako na protektahan ang bagong kaibigan anumang paraan. Sa ganitong paraan, tumitibok ng malakas ang puso ng mutant, at nagpasya siyang ipaglaban ang bagong tuklas na kaligayahan. Sa seryosong tingin, binalaan ng binata na kung may sinuman na susubukang sirain ang kanyang sandali ng kapayapaan, hindi niya ito palalampasin at gagawin niya ang lahat upang makamit ang paghihiganti sa sinumang manggahas. Kinabukasan, isang desperadong sigaw ang umalingaw sa lungsod, nakakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid. May isang tao na mabilis na tumatakbo sa mga kalye, at ang mabilis niyang mga yapak ay nagpapahiwatig na may nangyaring napakaseryoso. Sa sandaling iyon, nakikita natin ang bida na tumatakbo at sumisigaw ng pangalan ng kanyang maliit na tuta, si Fry. May luha sa kanyang mga mata, sumisigaw siya ng desperado at nagtatanong kung nasaan ang kanyang nag-iisang kaibigan. Ipinahayag ng estudyante na aalis na siya papuntang paaralan, at naging curious ang binata sa kakaibang termino. Ipinaliwanag ng dalaga na ang kanyang kapatid ay bumabalik lamang sa gabi at hiningi sa kanya na alagaan ang bahay sa araw. Pagkatapos, nagpaalam ang dalaga at iniisip ng bida na tiyak na masaya ang bagay na ito tungkol sa paaralan. Biglang napansin ng dalaga na si maliit na French fry ay umiyak at kinakaskas ang pader ng may kasigasigan. Pinanood nilang dalawa ang kakaibang kilos ng hayop habang patuloy itong gumagawa ng ingay sa sulok. Curious, tinanong ng estudyante kung gusto ng alagang lumabas, at napansin ng binata na hindi naman ito may sakit, nababoard lang pala. Kaya nagpa siya ang bida na ilabas ang maliit na kasama para maglakad sa kalye. Ngunit nagpakita ng pag-aalala ang kaibigan at nagtanong kung hindi ba hinahabol pa rin siya ng mga delikadong tao. Sa ngiti, sinabi ng binata na ayos lang ang lahat dahil walang makakakilala sa kanyang bagong anyong tao. Natuwa, sumang-ayon ang dalaga sa paliwanag at mas naging kampante sa kaalaman na ligtas ang bida. Ngayon, itinuro ng dalaga ang drawer kung saan nakalagay ang leash at ibinigay ang code ng pinto para makalabas siya. Paglabas, sinubukan ng binata na kontrolin ang maliit na hayop na tuloy-tuloy na tumatalon at tumatahol sa kalye. Sa malaking hirap, sinubukan niyang hawakan ang alaga at napagtanto na napakakomplikado pala ng maglakad ng aso. Nang makita ang pakikibaka ni Fry, iniisip niya kung nakakainis ba ang aksesoryo sa leeg nito. Nag-alala ang bida at natakot na baka masyado niyang higpitan ang leash. Sa sandaling iyon, tinakpan niya ang kanyang mukha at naalala noong siya mismo ay nakadina ng mabigat. Sa isang flashback, naalala ng binata ang mga paghihirap sa lab, kung saan nakatanggap siya ng matinding kuryente habang nakatali. Dahil sa trauma na ito, iniisip niyang maaaring hindi magustuhan ng iba ang hayop at napadpad sa kanyang mga iniisip. Pagkatapos, binitiwan ng bida ang leash at humingi ng paumanhin sa maliit na hayop, na bigla na lamang nawala sa kanyang paningin. Biglang nag-shock ang binata at desperadong napagtanto na tumakbo na palayo kay maliit na French Fry. Sa kalye, sumisigaw ang bayani ng pangalan ng maliit na alagang hayop habang tumatakbo siya ng buong bilis, puno ng desperasyon, umaasang mahahanap ito agad. Bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata habang iniisip kung nasaan na ang kanyang nag-iisang kaibigan.
Sa ganoong tensyong sandali, nagpatuloy ang paglalakbay ng muling nabuhay na binata, na ngayon nabago ang buong mundo dahil sa pagkawalan ng kanyang alaga. Dumaan siya sa ilang tao sa bangkita, nananawagan sa maliit na hayop na tumugon sa kanyang malakas at agarang sigaw. Nagsimula siyang maghukay sa mga basurahan at silipin ang bawat madilim na sulok. Kumakaba ang kanyang puso habang naglalapit siya sa bawat puwang. Lumuhad siya sa ilalim ng mga sirang debris, ngunit tanging ilang natatakot na daga lamang ang kanyang natagpuan. Sa matinding pag-aalala, sinilip niya ang likod ng isang malaking dumpster at ipinagpatuloy ang kanyang marahas at desperadong paghahanap sa kakaibang paligid. Sa huli, naupo siya sa sahig at napaiyak, nag-iisip kung paano niya mahahanap ang tuta sa napakalawak na lugar. Nawalan ng pag-asa, iniisip niya ang pinakamalala, baka matapakan ng truck ang kanyang alaga, o baka may mga masamang tao na makakapanakit rito. Labis ang kanyang pangungulila at pinaparatangan ang sarili sa pagkawala ng tuta, isang araw lamang matapos niyang pangakuan na palaging paprotektahan ito. Biglang huminto siya sa isang eskinita at tumingin sa isang gusali sa di kalayuan, tila ito ang paaralang nabanggit ng kanyang kaibigan. Sa larangan, nakita niya ang ilang estudyante na naglalaro ng bola, at doon niya natagpuan ang maliit na tuta, na tahimik na nililinis ang kanyang paa sa gitna ng mga palumpong, walang ideya sa pag-aalala na idinulot niya sa kanyang amo. Agad na tumakbo ang bayani patungo sa palumpong ng buong bilis, iniisip kung sinuod ng tuta ang amoy ng dalaga. Hindi inaasahan, may isang lalaki na nagdaraan ang nagulat at lumingon, sinusubukang unawain ang nangyayari. Lumipad ang binata sa harap ng lalaki, ngunit hindi man lang niya nahawakan ang damit ng kabataang nagmamadali. Namangha ang lalaki sa bilis na iyon at nagtaka kung paano maaaring ganito kabilis ang isang tao. Patuloy ang desperadong pagtakbo ng bayani, habang ang lalaki ay nananawagan na hintayin siya, ngunit ang tanging iniisip ng binata ay mailigtas ang kanyang alaga. Samantala, naglalaro ang mga estudyante sa kanilang soccer game, walang kaalam-alam na isang makapangyarihang mutant ang dumarating sa kanilang lugar. Nakikita natin ang mga estudyante na nag-e-enjoy sa bakuran, habang ang kapaligiran sa paaralan ay masigla at payapa. Sa mga bleachers, may mga estudyanteng nagpapahinga at nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw. Nakatago sa likod ng isang puno, maingat na pinagmamasdan ng bayani ang paligid, upang hindi siya mapansin ng sinuman. Sa sandaling iyon, tumutok ang kanyang tingin sa isang partikular na grupo, sinusubukang makuha ang bawat detalye ng tila mahalagang usapan nila. Hindi nagtagal, nagsimulang talakayin ng mga kabataan ang pinagmulan ng mga mutant, at kung totoo nga ba ang mga balita tungkol sa laboratorio. Isa sa mga lalaki ang nagpakita sa kanyang telepono na ang premyo para sa isang nahuling mutant ay umaabot sa 1 bilyon. Nang marinig ang napakalaking halaga, napagtanto ni Geo kung paano tinitingnan ng mga tao sa labas ang kanyang uri bilang isang produkto lamang. Dahil dito, nagpa siya si Geo na kailangan niyang mahanap agad si Fry at makaalis bago pa man may masamang mangyari. Samantala, masayang tumatakbo si Fry sa bakuran, walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya. Sa isa pang sulok ng paaralan, may ilang babae na nagre-record ng dance challenge upang i-post sa kanilang social media. Matapos makumplito ang recording, tiningnan nila ang video at pinuri ang ganda ng bawat isa habang marami ang ngiti. Tinitingnan ng leader ng grupo ang kanyang telepono, labis na ipinagmamalaki ang resulta habang ipinagpapatuloy ng kanyang mga kaibigan ang mga sobrang papuri. Hindi inaasahan, lumitaw ang maliit na hayop, tumatakbo papunta sa mga kababaihan, na nagulat sa cute at mabalahibong bisita. Nabighani, kinuha nila ang tuta at sinimulang pakita ang pagmamahal sa kanya dahil sa sobrang liit at kaakit-akit nito. Dahil dito, nagpa siya ang mga estudyante na kumuha ng litrato kasama ang kanilang bagong kaibigan upang i-post sa kanilang stories at makakuha ng maraming click sa hapon na iyon. Ngunit nang makita nila ang resulta ng larawan, napansin nila ang isang madilim na anyo sa likod nila at sumigaw ng labis na takot. Natakot, inakusahan ng mga kababaihan si Geo na isang kakaibang stalker na lihim na kumuha ng litrato sa kanila. Nahihi, lumabas si Geo mula sa likod ng puno at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na hinahanap lamang niya ang kanyang tuta. Na may napakahiya na ekspresyon, sinabi ni Geo na hindi niya intensyon na takutin ang sinuman at nais lamang niyang mabawi agad si Fry. Sa sandaling iyon, nagbago ang pananaw ng mga babae,
at napansin nilang namumula ang kanilang mga pisngi nang makita na ang may-ari ng tuta ay tunay na gwapo. Tiningnan nila ang kanyang damit at napagtanto na siya ay maaaring bagong estudyante, dahil hindi pa nila siya nakikita sa paaralan noon. Pagkatapos, nagtanong si Geo kung naistorbo ba niya ang kanilang video, at tinanong ng leader ng grupo kung nais ba niyang mapasama sa recording. Dito, tumawa ang iba pang estudyante at sinabi na siya ay napaka-cute, habang iginiit ni Geo na hindi siya maaaring lumitaw sa mga video. Ngunit hindi pinansin ng babae ang kanyang sagot at inabot ang kanyang telepono, humihiling ng kanyang social media handle upang mag-follow sila sa isa't isa. Hawak si Fry sa kanyang mga bisig, sinabi ng babae na itatag niya ang profile ni Geo sa post, habang maingat na pinapanood ng kanyang mga kaibigan ang sitwasyon. Nagkomento ang mga kababaihan sa isa't isa na ito ang unang pagkakataon na humiling ang kanilang kaibigan ng contact info ng isang tao, at sinabi na talagang gwapo ang lalaki. Naguluhan si Geo sa sandaling iyon, hindi niya maintindihan kung ano ang photo app. Sinabi ng mga babae na sikat ang account ng isa sa kanila sa lugar na iyon. Sa isang tusong ngiti, naisip ng babae na cute ang bagong lalaki at ang kanyang hiya ay ginagawang perpektong accessory para sa kanya. Ngunit umatras si Geo at inamin na wala siyang anumang social media, na nag-iwan sa mga babae ng gulat. Sa sandaling iyon, natigilan ang leader ng grupo at nagtanong sa sarili kung tama ba ang narinig niya mula sa sinabi ng binata. Pagkatapos, yumuko si Geo at nagpasalamat sa imbitasyon, ngunit sinabi na kailangan niyang tumanggi at humingi ng paumanhin sa abala. Labis na nagulat ang kanyang mga kaibigan at nagkomento na hindi nila akalain na matatanggi ng ganoon ang pinakasikat na babae sa paaralan. Dahil dito, nagalit ang babae at inisip na naglalaro lang si Geo ng hard to get, dahil imposibleng may isang tao na hindi nais ang kanyang contact info. Hindi nagtagal, kinuha ni Geo si Fry at sinabi na uuwi na sila, habang ang estudyante ay naglalagablab sa galit sa loob. Hinihigop ni Geo ang kanyang tuta at humihingi ng paumanhin sa pagkawala nito, ipinapangako na hindi na ito mauulit. Ngunit sa di kalayuan, may isang pula ang buhok na delinquent na nanunood sa lahat ng nangyayari at napuno ng galit sa eksenang nasasaksihan niya. Sa bakuran, pinapanood din ng mga kaibigan ng bully ang pangyayari at nagtataka kung sino ang kakaibang lalaki na nakikipag-usap sa kasintahan ng kanilang boss. Dahil dito, nagtanong ang isa sa mga kabataan, kung hindi ba iyon ang girlfriend ng kanilang boss, at tiniyak ng lalaki iyon sa isang nakakatakot at mabigat na titig. Patuloy na inaalagaan ni Geo ang maliit na tuta, hindi napapansin na ang grupo ng mga problemadong kabataan ay sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Neganyit ang villain at nag-iisip na niloloko ni Geo ang kanyang girlfriend sa mismong harap niya. Dahil dito, humingi ng bola ang delinquent sa isa sa kanyang mga kaibigan, na hindi maintindihan ang biglang hiling. Ngunit hindi siya pinansin ng bully at inihanda ang kanyang sipa ng buong lakas. Habang sumisigaw sa desperasyon ang kanyang kaibigan, ang sipa ay napakalakas na na-deform ang bola dahil sa sobrang lakas ng impact. Lumipad ang bola patungo sa target, at sinabi ng aggressor na wala siyang pakialam sa mga magiging kahihinatnan. Dumiretso ang bola patungo kay Geo, na hawak si Fry, at nagulat sa biglang atake. Ngunit sa halip na tumakas, hinarang niya ang bola gamit ang kanyang mukha at tumingin sa kalaban ng may napakalamig at nakakatakot na tingin. Ipinapakita ng kanyang seryosong ekspresyon na hindi niya papayagang makalusot ang mabagsik at walang dahilan na pag-atake. Nanatiling ligtas si Fry sa mga bisig ng kanyang may-ari, na matapang na ipinagtanggol ito mula sa sipa. Napakalakas ng impact kaya umusbong ang alikabok, ngunit hindi umurong si Geo sa kanyang pwesto. Namangha ang mga babae sa eksena. Sa sandaling iyon, lumapit ang isa sa mga estudyante, nag-aalala, at nagtanong kung okay lang siya matapos tamaan ng bola sa mukha. Ngunit bigla, may dumadampot na pulang likido sa sahig, at sumigaw ang dalagang estudyante sa takot nang makita ang sugat ni Geo. Lumapit ang aggressor, may halong pag-aalala, at sinabi na aksidente lamang ang nangyari dahil hindi niya sinasadya na matamaan ang sinuman ng bola. Sa pilit ng ngiti, humingi siya ng paumanhin sa pagkakamali, at tinanong ng kanyang kasintahan kung nasaktan ba ng husto si Geo dahil sa tama ng bola. Sinabi ng bully kay Geo na maging maingat na sa susunod, at tahimik lang siyang tumingin sa kanya habang may dugong umaagos sa kanyang ilong.
Sinabi ni Gio na muntik nang masaktan ang kanyang tuta at humihiling ng pormal na paghingi ng paumanhin. Natawa ng malakas ang delinquent at tinuro ang ilong ni Gio na duguan mula sa magkabilang gilid. Ngunit agad siyang tumigil nang maalala na nanunood ang kanyang kasintahan at kailangan niyang panatilihin ang imahe ng mabuting lalaki sa harap niya. Kaya't nagbago ang kanyang kilos at tinanong kung ayos lang ba si Gio, at iminungkahi na pumunta agad sa opisina ng nurse. Ngunit paulit-ulit na sinabi ni Gio na ang mahalaga ay ang kanyang tuta, at dapat maging maingat ang aggressor sa susunod na sipa. Pagkatapos ay sinabi niyang ayos na ang lahat dahil humingi na ng paumanhin ang ibang lalaki, at ang bully ay tuluyang naguluhan sa ganitong kalmado na reaksyon. Umalis si Gio, at isa sa mga bully ang nagkomento na maganda ang pagharap niya sa sipa, ngunit inutusan siya ng boss na tumahimik ng galit. Iniutos ng leader ng grupo sa kanyang mga kasama na alamin kung sino ang bagong lalaki, dahil nakabuo ito ng napakasamang galit para kay Gio habang naglalakad sa kalye. Nag-isip si Gio tungkol sa takot na naranasan niya, ngunit natuwa siya na natagpuan ang kanyang tuta. Ngumiti rin siya dahil salamat sa tuta, nakakita siya ng paaralan at nakapanood ng mga taong kasing taas niya na nag-e-enjoy. Ngumiti si Gio at nag-isip kung marami kaya siyang magiging kaibigan kung nakapag-aral siya sa ganitong lugar. Bigla, tinawag siya ng aggressor na kaibigan, at lumingon si Gio, hindi maintindihan ang lapit nito. Ipinagpatong ng bully ang kanyang braso sa balikat ni Gio at humingi ng paumanhin sa nangyari sa field kanina, sa bola. Sinabi ng pulang buhok na sila ay nasa parehong baitang kaya ngayon magkaibigan na sila, at labis na nalito si Gio sa sitwasyon. Pagkatapos, inalok siya ng aggressor na bilhan siya ng merienda bilang paghingi ng paumanhin, at hindi maintindihan ni Gio ang ibig sabihin nito. Ngunit nang marinig ang salitang, tinapay, lumiwanag ang mga mata ni Gio, dahil hindi pa siya nakakakain ng ganito sa buong buhay niya. Tinanong niya kung seryoso ba ito, at dinala siya ng bully sa isang lugar na may masarap na tinapay malapit doon. Tinanong ni Gio kung may makakain si Fry, at pinanggako ng aggressor na bibilhin niya ang kahit anong gusto ng tuta. Iniisip ng pulang buhok na baka nagugutom lang si Gio sa pag-iwas sa kahihiyan sa harap ng mga babae kanina. Bigla, itinulak ng bully ang kanyang paa sa harap ni Gio, na layong patagilidan siya sa lupa. Natamba si Gio ng malakas, habang ang aggressor ay tahimik lang na nakatingin sa eksena ng may malupit na ngiti. Napansin niya ang ibang mga lalaki sa paligid at naisip na nahulog siya sa bitag habang pinuprotektahan ang maliit na hayop. Nilate siya ng isa sa mga kasamahan ng bully sa pagkakahulog niya dahil sa kwento ng libreng merienda. Nag-isip ang ibang mga bully kung medyo tanga ba ang bagong lalaki sa madaling paniwala sa kwento ng tinapay. Sinabi ng boss na bibigyan siya ng knuckle sandwich, at nakita natin ang ilang estudyante na nakahiga ng bugbog, na papaligiran sa lahat ng panig. Humarap si Gio sa grupo, at nilate siya ng leader bilang isang mahina at kawawa. Naiinis ang leader ng gang at tinanong kung bakit nag-umpisa ng gulo ang bagong lalaki sa kanya. Kalma lang na tinanong ni Gio kung ano ang ibig sabihin nito, at sumigaw ang aggressor na niloloko niya ang kanyang girlfriend. Dahil dito, binalaan siya ng bully na isang tulad niya ay iiyak na lang sa isang malakas na suntok. Tinukso siya ng iba pang mga delinquent, at nilate siya ng leader dahil nagdala ng aso sa paaralan. Tinakpan ni Gio ang kanyang mukha at inisip na inimbita siya para maging kaibigan, ngunit ito pala ay laban lang. Humingi siya ng paumanhin sa gulo at sinubukang umalis, ngunit inihanda ng pulang buhok na atakihin siya mula sa likuran. Dahil dito, hinaranggan siya ng mga kasamahan at nilate ang pagtatangkang makatakas sa ambush, habang may seryosong ekspresyon. Sinabi ng binata sa kanila na umatras na dahil natatakot ang kanyang maliit na alaga. Naiinis ang isa sa mga aggressor sa kanyang asal at biglang sumugod kay Gio upang turuan siya ng leksyon. Ngunit agad na nakatugon ang bayani sa pamamagitan ng isang maayos at tumpak na suntok na tumama ng eksakto sa baba ng kalaban, na agad na nagpahiga rito at nawala ng malay. Bumagsak sa lupa ang delinquent at nagulat ang iba sa lakas ng misteryosong binata. Namula ang mukha ng leader ng gang at hindi makapaniwala sa nangyari sa harap niya. Galit na galit, nagsulong ang iba pang kasamahan upang balutin at atakihin si Gio. Kasabay nito, nagtaka sila kung paano nagawa ng bagong lalaki na patumbahin ang kanilang kaibigan sa isang mabilis at tumpak na suntok lang.
Ngunit tahimik lang siyang tumitig sa kanila gamit ang malamig na mga mata at inihanda ang sarili sa laban na malapit nang magsimula. Sa sandaling iyon, tumibok ang puso ng mutant sa kanya na may madilim na enerhiya at nagsimulang magising ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, iniiwasan niya ang mga atake ng kalaban at tinatamaan ang mga ito gamit ang sobrang bilis at lakas na higit sa tao, nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang aggressor. Patuloy niyang ipinapadala ang tumpak na mga suntok at pinapatumba ang mga ito isa-isa. Sa huling suntok, tinamaan niya ang mukha ng leader, na hindi man lang nakapag-react para ipagtanggol ang sarili. Tinapos ni Geo ang laban sa pamamagitan ng pagbato sa leader hanggang sa kanyang balikat na may napakalakas na puwersa. Sa isang suntok lang, pinagsalpok niya ang ulo ng aggressor sa pader na bato, na nabasag dahil sa lakas ng tama. Binigyan niya sila ng babala na sinasabi niyang huminto na, dahil si maliit na Fry ay labis nang natakot sa lahat ng kaguluhan. Nagulat at natakot ang iba pang estudyante na nanunood mula sa malayo sa pinsalang ginawa ng bagong lalaki sa pader. Sumigaw sila na ang binata ay isang halimaw at tumakbo palayo, natatakot sa kanyang kakaiba at sobrang lakas. Tumingin ang delinquent sa nakabagsak na pader at hindi makapaniwala na nabasag ito sa lakas ng suntok. Natakot siya ng husto at naisip na nasa malaking panganib siya. Iniisip niya na isang suntok lang mula sa binatang iyon ay kayang dirigen lahat ng kanyang mga buto. Naiintindihan na niya na nakipagsapalaran siya sa maling tao, at ang mukha niya ay nag-iba ng ekspresyon sa purong takot at desperasyon. Sa sandaling iyon, labis na nag-aalangan, yumuko ang batang may pulang buhok sa lupa at nagmakaawa ng kapatawaran, nangangakong hindi na muling magdudulot ng gulo. Sinubukan pa niyang ipaliwanag ang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng litrato ng sariling tuta, upang patunayan na mahal din niya ang mga hayop at ayaw niyang saktan ang maliit na alaga. Tahimik at malalim na nag-iisip ang bayani habang ang aggressor ay patuloy na nagmamakaawa na patawarin siya, at tila kinikonsider ng binata ang mahina at pabago-bagong palusot. Nagpapatuloy ang delinquent sa pagpapakita ng kanyang telepono, at ang buong eksena ay tila napakakaiba, lalo na nang bigla siyang magpakita ng pakitang masigla at pagkakaibigan. Bigla, rumaga sa ang tiyan ng binata at sinabi niya na nagamit niya ang kaunting lakas at ngayon ay labis na gutom dahil dito. Lubos na naguluhan ang pulang buhok at nagtaka kung bakit ang bagong lalaki ay naiisip ang pagkain sa ganitong sitwasyon. Sa puntong iyon, inisip ng aggressor na ang binata ay isang tusong lalaki na biglang humihingi ng pagkain kapalit ng kanyang kapatawaran. Nagbago ang eksena at nakita natin ang kaibigan niya sa loob ng silid-aralan, ilang sandali lang. Dumating sila sa convenience store ng paaralan upang tuluyang bilhin ang ipinangakong merienda ng bayani. Sa lamesa na puno ng pagkain, nagpasalamat ang protagonista at naghanda para sa kanilang kasiyahan, habang ang aggressor ay nanunood mula sa malayo. Sinimulan ng binata na lumunin ang lahat ng pagkain ng may kasabikan, at pinanood siya ng pulang buhok mula sa malayo, pilit na sinusubukan intindihin ang buong sitwasyon. Ibinahagi pa niya ng kaunti ang tinapay kay Little Fry, na masayang tumahol at tila nagustuhan ang palamang strawberry ng merienda. Dahil dito, naguluhan ang batang may pulang buhok, dahil mukhang malakas ang binata ngunit kumikilos na parang hanggal, at hindi niya maintindihan ang personalidad nito. Naalala ng aggressor na pinapalayas ng binata ang isa sa kanyang mga kasama sa isang suntok lamang at nagtaka kung siya ba ay atleta. Ngunit agad niyang tinanggihan ang ideya, dahil kahit ang isang propesyonal na manlalaro ay hindi kayang basagin ang pader gamit ang ulo ng isang tao. Dahil dito, naisip niyang kailangan niyang gumawa ng matinding hakbang at tumawag sa kanyang boss upang humingi ng tulong sa sitwasyon. Sa isang underground casino, sinagot ng tinaguri ang boss ang tawag at tinanong kung ano ang nais ng kanyang tauhan sa kanya sa sandaling iyon. Desperado, nagmakaawa ang batang may pulang buhok para sa tulong at sinabi na siya ay nasa napakasalimuot na sitwasyon at nangangailangan ng backup. Sa kabilang linya, nagreklamo ang lalaki na lagi lamang siya hinahanap kapag may napapalo at tinawag siyang walang silbi dahil dito. Muli, nagmakaawa ang pulang buhok. Humihiling na iligtas ang kanyang reputasyon kahit isang beses lang upang hindi siya mapahiya. Pumayag ang boss na tumulong at sinabi sa kanyang mga kaibigan na isa sa kanyang mga tauhan ay nabugbog ng isang bagong estudyante sa paaralan. Nagtawanan siya sa sitwasyon, ngunit sinabi na siya ay nabagot at hihinto upang tingnan kung ano ang nangyayari.
Nabuhayan ng loob ang aggressor at nagpasalamat, nangangakong ihahanda ang target para sa pagdating ng backup. Sa isang malisyosong ngiti, isinara ng batang may pulang buhok ang telepono at nanumpa na pagsisisihan ng transfer student ang kanyang kapanganakan. Biglang iniaalok ng bayani ang isa sa kanyang merienda sa aggressor, na nagulat sa hindi inaasahang kilos ng binata. Sinabi ng binata na nakakaawa siyang kainin ang lahat ng mag-isa, ngunit tumanggi ang isa at sinabi na maaari niyang kunin ang lahat. Ibinigay ng aggressor ang lahat ng merienda sa binata at sinabi na maaari rin niyang kunin ang mga inumin at lahat ng binili niya. Natuwa ang binata at ibinahagi ang pagkain sa kanyang tuta, habang nagtataka ang pulang buhok kung paano pwedeng maging ganito ka-strong ang isang tao ngunit sobrang inosente. Pinanood niya ang binata na pinapakain ang kanyang alaga at napansin ang kakaiba sa kanyang kamay, na tila biglang gumaling. Naalala ng aggressor na sinuntok niya ang pader, ngunit ngayon ay perpekto na ang kamay ng binata, na para bang wala namang nangyari. Sinimulan niyang i-connect ang mga pangyayari at napagtanto na ang binata ay may superhuman strength at napakabilis na regeneration. Naalala niya ang isang video at nag-isip na ang mga heart mutants ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang kakayahan depende sa kanilang anyo. Bigla siyang nagulat sa posibilidad at nagtanong kung ang binata ba ay mutant, ngunit sa huli, sinukan ng tuta ang lahat ng kanyang kinain. Nabigla ang bayani at itinanggi ang akusasyon, ngunit sigurado ang aggressor na siya ay tunay na mutant. Dahil dito, namangha ang pulang buhok, dahil ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganitong nilalang sa totoong buhay, at tila normal lang ang anyo nito. Naalala niya na delikado ang mga heart mutants at natakot siya sa maaaring mangyari. Ngayon, iniisip ng pulang buhok na mapapalo ang boss niya nang walang dahilan kung pupunta ito sa paaralan. Sumigaw ang lalaki sa kabilang linya ng telepono, binabalaan ng tauhan niya na ang batang lalaki sa harap niya ay napakadelikado at malakas na mutant. Sinasabi ng aggressor na seryoso ang sitwasyon at dapat nilang itigil ang plano, ngunit may naiibang ideya ang boss. Sinabi ng boss na hawakan ang target anuman ang mangyari, dahil napakahalaga ng mutant para hayaang makalayo. Natapos kumain ng bayani at sinabi na aalis na siya, ngunit kailangang pigilan ng pulang buhok ang binata hanggang sa dumating ang backup. Nababahala ang aggressor at nagtatanong kung bakit aalis na ang bayani gayong may oras pa bago matapos ang break. Ngumiti ang bayani at ipinaliwanag na kailangan na niyang umuwi, na lalong nagpapaalala sa aggressor ng bigat ng sitwasyon. Desperado, kailangan ng pulang buhok ng plano upang mapigil ang binata at hindi siya makaalis bago ang tamang oras, kaya't iminungkahi niyang mag-skip class at mag-enjoy muna sa labas ng paaralan. Naging interesado ang bayani sa suhestyon. Dumating sila sa isang arcade, at namangha ang bayani sa mga ilaw at tunog ng kakaibang lugar. Naglakad-lakad ang binata sa paligid, at naisip ng aggressor na ito ang unang beses ng bayani sa ganitong lugar. Kumikinang ang mga mata ng bayani habang sinasabi niya na hindi niya alam na may ganitong mga lugar. Namangha ang pulang buhok sa kanyang narinig. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng bagong teknolohiyang mundo ng may labis na paghanga. Biglang napansin ng bayani ang isang claw machine at nakilala ang plush toy na nasa backpack ng kaibigan niya. Hindi makapaniwala ang aggressor at nagtaka kung ano ang ginawa ng binata sa buhay niya kaya hindi pa niya nakikita ang claw machine. Nag-alok siya na bayaran ang laro, at natuwa ang bayani na subukan itong makuha. Sa tulong ng aggressor, kinontrol ng bayani ang claw at namangha sa mekanismo habang kumukuha ng plush toy sa perpektong galaw. Nakuha ng binata ang plush toy at nagdiwang ng malakas sa kanyang tagumpay. Yamakap siya sa laruan, masaya na nakuha niya ang parehong plush toy na mayroon ng kaibigan niya sa backpack. Pinagmamasdan ito ng aggressor at naisip na hindi magiging problema ang pagpigil sa binata hanggang sa dumating ang boss. Itinuturo niya ang isang karaoke place at nagtatanong kung nakapunta na ba ang bayani sa ganitong lugar sa buong buhay niya. Umupo ang dalawa, at ipinaliwanag ng aggressor na doon pwede silang kumanta ng kanilang mga paboritong kanta at mag-enjoy ng husto. Nahihiya ang bayani at inamin na hindi siya marunong ng kahit isang kanta, na ikinagulat ng pulang buhok sa kanyang sagot. Dahil dito, nagsimula siyang kumanta ng isang lullaby tungkol sa picnic at cotton candy na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Nainis ang pulang buhok at nagtanong kung bakit siya kumakanta ng kanta para sa bata sa ganitong lugar.
Ipinaliwanag ng bayani na ito lang ang alam niyang kanta dahil noong bata pa siya, noalay siya sa kanyang pamilya. Ibinunyag niya na mula noon, wala na siyang normal na buhay at hindi nagkaroon ng pagkakataon matutunan ang iba pang mga kanta. Namangha ang aggressor sa kwento at nakaramdam ng awa sa malungkot na nakaraan ng bayani, na tila napakalungkot at nag-iisa. Nagtataka siya kung palaging kakaiba ang mga heart mutants at unti-unti niyang binabago ang kanyang opinyon tungkol sa binata. Sa may pagkahiya at awa, naramdaman ng aggressor ang sakit ng puso ng bayani at napagtanto niyang naaapektuhan na siya ng misteryosong binata. Pagkatapos, inalok niya ang bayani ng pera at sinabi na ipapakita niya sa kanya ang isang bagong mundo, magsisimula mula ngayon. Bigla, nagsimula silang maglaro ng drum game ng may buong enerhiya, at sinigaw ng pulang buhok na mas mabilis ang pagpindot. Sa isa pang fighting game, ginamit ng bayani ang kanyang paa, na ikinainis ng aggressor dahil sa tila maduming tricks. Sa isang dancing game naman, naging clumsy ang bayani at natumba sa sahig kasama ang Poppy sa kanyang mga bisig. Natawa ang aggressor sa kakulaitan ng bayani at sabay silang nag-enjoy sa masiglang arcade sa labas. Huminga ng mabigat ang dalawa, at sinabi ng pulang buhok na parang baliw silang naglaro roon. Sumang-ayon ang bayani at sinabi na ito ang unang pagkakataon na talagang nag-enjoy siya ng ganito. Masaya ring umiinom ng tubig ang aggressor. Ngunit napansin ng pulang buhok ang isang kakaibang bagay at tumigil sa ginagawa niya. Hawak ang bote ng tubig ng mahigpit, may kinakabahang ngiti, tiningnan niya ang telepono at nagtataka kung sino ang tumatawag sa kanya sa hindi tamang oras. Nang sagutin niya ang tawag, sigaw siya ng boss sa kabilang linya, pinapagalitan siya na dapat mas mabilis sumagot sa susunod. Bigla niyang naalala na dapat ay hawak niya ang bayani para turuan ng kanyang master ng leksyon sa ngayon. Sa sandaling iyon, tiningnan ng binata ang mga litrato na kuha nila ng magkasama at napagtanto niya na kumilos siya na parang ganap na hanggal sa kanilang labas. Nakikita niya ang larawan nila na nagpo-pose ng nakakatawa, at napansin niyang sa kabila ng kanyang kakulaitan, nakabuo siya ng tunay na koneksyon sa kanyang kaibigan. Samantala, patuloy na naglalaro ang bayani kasama ang kanyang maliit na alaga, hindi alam ang pagtataksil na pinaplano laban sa kanya. Lumipat ang eksena sa madilim na eskinita, kung saan ang grupo ng mga kriminal ay may halong takot at pananabik na naghihintay sa pagdating ng batang mutant kasama ang kanyang alaga. Yumuko ang pulang buhok sa harap ng leader at humingi ng paumanhin ng 1,000 beses dahil nabigo siya sa kanyang misyon kanina. Ngunit nagalit ng husto ang master at tinanong kung tinutukso ba siya ng kanyang tauhan sa ganitong lugar. Sa kabila ng nakasisilaw na lugar na iyon, nagsimulang pawisin ang aggressor at iniisip niya na ang pagbabago ng kanyang damdamin ay hindi lamang dahil sa kanyang bagong kaibigang tao. Tiningnan niya ang bayani na nakaupo kasama ang Poppy at naunawaan na ang maliit na nilalang na ito ang tanging pamilya na mayroon ang batang lalaki sa kanyang buhay. Hawak ang mukha, naramdaman ng delinquent ang matinding panghihinayang at sinabi na ang buong sitwasyong ito ay sobrang malungkot para sa kanya. Pagkatapos, ipinakita niya ang larawan ng kanyang sariling maliit na alaga at sinabi na lubos niyang nauunawaan ang sakit ng mawalan ng tapat na kasama. Sa matinding pagsisikap, naupo ang binata sa tabi ng bayani at pinagsisisihan na muntik na niyang hayaang mapahamak ng kanyang mga kaibigan ang maliit na aso. Sa sandaling iyon, naisip niya na kailangan niyang protektahan ang alaga mula sa anumang panganib na maaaring dumating. Dahil dito, nagpa siya ang binata na harapin ang kanyang gang, ngunit agad niyang napagtanto na ganap nang naubos ang pasensya ng leader sa kanya. Biglang tumama ang boss ng isang mabagsik na suntok sa mukha ng pulang buhok, na itinapon sa gilid dahil sa matinding puwersa ng tama. Habang nakahiga sa lupa, nanginginig sa sakit ang subordinate nang lumapit ang villain upang ipagpatuloy ang kanyang duwag na pananakot laban sa kanya. Sa wakas, hinawakan ng lalaki ang traidor sa buhok at sumigaw ng pangalan ni Tegu, malinaw na ipinapakita na ang parusa niya ay kakapagsimula pa lamang. Hinikayat ng boss ang buhok ng pulang buhok at nagtanong, puno ng galit, kung saan ngayon nagtatago ang mutant. Sa sandaling iyon, naalala niya kung gaano siya nag-enjoy kasama ang bata sa arcade at napagtanto niyang ang kaibigan niya ay simpleng normal na bata lamang. Samantala, pinalilibutan ng iba pang mga tauhan ang binata gamit ang mga bat at bakal na tubo, handa na gumawa ng napakasamang bagay.
Sa pagkakataong iyon, ang mga nakamaskarang kriminal ay nagmamasid sa eksena ng may malamig na titig, hinihintay ang mga utos ng leader ng gang. Pagkatapos, nagtanong ang matapang na lalaki kung iniisip ba ng subordinate na nagtipon-tipon ng buong gang doon para lamang mag-aksaya ng oras sa mga kasinungalingan. Ngunit desperadong nanalangin si Tegu, sinasabi na isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang ito tungkol sa target na kanilang hinahanap. Naalala niya na ang binata ay nawala ng malay dahil sa pagod matapos maglaro lamang ng 2 laro, at tila isang karaniwang loser na may dumudugong mukha. Iginiit ng delinquent na basura lamang ang bayani at humihingi ng paumanhin sa villain sa pagdating niya sa lugar na iyon. Bigla, kiniskis ng leader ang ulo ng may pagdududa at nagtanong kung talaga bang sinasabi ng pulang buhok na wala ang bata. Dahil dito, inilagay ng aggressor ang isang peking braso sa paligid ng binata at nagtanong kung naiinis siya sa ilang hampas mula sa kanyang kuya. Pagkatapos, nagliyab ang lalaki ng sigarilyo at sinabi na ang mukha ng subordinate ay nagpapakita ng lahat ng kasinungalingang sinusubukan niyang itago. Sa puntong ito, hiniling ng villain na malaman ang totoong dahilan kung bakit biglang binabago ng delinquent ang kwento tungkol sa kinaroroonan ng mutant. Nanginginig ang binata sa pag-iisip na baka hindi tao ang bayani, at alam kung gaano kinamumuhian ng mundo ang mga kakaibang nilalang na tulad niya. Dahil dito, nagsimulang tumawa ng malakas. Ang boss at nagtanong kung talagang nag-aalala ang bata para sa kanyang kaligtasan sa sandaling iyon. Ngunit nanatiling tahimik si pulang buhok habang napagtanto niyang lalong nagiging delikado ang sitwasyon para sa kanya. Bigla, itinaas ng villain ang kanyang kamay at nag-alok ng 5 milyong piso bilang gantimpala kung ibibigay niya ang target agad-agad. May malisyosong ngiti, ibinunyag niya na mayroon na rin siyang mamimili, handang dalhin ang bata sa laboratorio ng walang bakas. Nasa kabuoang pagkabigla ang pulang buhok at nagtaka kung ang ginagawa ba ng kanyang master ay hindi tunay na human trafficking. Naalala niya ang balita sa kanyang telepono tungkol sa mga mutant na ibinibenta sa gobyerno at napagtanto niyang totoo at malupit ang lahat. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang kamay sa sahig at naunawaan niyang ang kanyang nakatataas ay mas malupit na halimaw kaysa sa inisip niya. Nasa sahig, sinubukan ng pulang buhok na igiit na walang espesyal ang bayani, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng boss. Dahil dito, nawalan ng pasensya ang villain at pinalo ng malakas ang tiyan ng subordinate, na hindi nakahanda sa tama. Ang impact ay napakalakas kaya ang binata ay lumipad at bumangga sa pader ng brutal at hindi inaasahan. Nakahiga sa sahig, labis ang sakit na nararamdaman niya at halos hindi makahinga matapos ang malakas na suntok na kumalas ng hangin sa kanya. Galit na nagrereklamo ang leader na pinatawad na niya ang maraming bagay, ngunit ngayon ay naubos na ang kanyang pasensya. Dama pa siya sa ulo ng delinquent ng buong lakas at tinawag siyang nakakapagod dahil sa pagsisinungaling sa kanya. Pagkatapos nito, iniutos ng lalaki sa kanyang mga tauhan na hampasin ang traidor hanggang sa tuluyan nitong masabi ang buong katotohanan tungkol sa mutant. Sumunod ang ibang aggressors at sinimulang sipa-sipain ang katawan ng binata ng walang awa sa sandaling iyon ng galit. Sinubukan ng binata na protektahan ang sarili, ngunit maraming suntok at palo ang tumama sa buong katawan niya ng tuloy-tuloy. Naalala niya ang nakaraan, noong siya'y bata pa, na binubugbog ng ibang school bullies. Noong panahong iyon, nakikiusap ang maliit na bata na huminto sila, ngunit ipinagpatuloy nila ang kanilang malupit at duwag na pag-atake. Bigla, lumitaw ang kanyang magiging boss at nagtanong kung bakit binubugbog ng mga bagong bata ang kaibigan niya ng ganito. Natakot, tumakas ang mga aggressor at sinabihan ng lalaki ang binata na sumama sa kanila dahil bahagi na siya ng gang. Tumingin ang maliit na bata sa kanya ng may paghanga, at tinawag siya ng leader sa pangalan, tinatanong kung ayos lang ba siya matapos ang lahat. Sa isa pang alaala, tinuruan siya ng lalaki kung paano lumaban at sinabi na siya na ang kanyang nakatatandang kapatid mula noon. Sa pamilya na iyon, dati niyang iniisip na tapat ang kanyang master, isang mahusay na mandirigma, at hindi niya iiwan ang sinuman. Ngunit sa kasalukuyan, patuloy na binubugbog ang pulang buhok, at tila tuluyan nang nawala ang paghanga niya sa boss. Naalala ng delinquent na gusto niyang maging katulad ng kanyang mga nakatatandang kapatid dahil dati silang mukhang astig at malakas. Nagtataka ang villain kung hindi ba alam ng binata ang anumang bagay, at sinasabi na nakikita niya ang kasinungalingan sa mata nito mula sa malayo.
Tumingin ang leader sa kanya at sinabi na may katapatan ang binata, at iyon ay kahanga-hanga. Sa huli, kahit na labis na siyang binugbog, sinubukan pa rin ng pulang buhok na igiit na wala naman halaga ang bayani at hinihiling sa boss na maniwala sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ng leader na kung ibebenta niya ang target ng mag-isa, makakakuha lamang siya ng kaunting pera at hindi siya matalino. Sinasabi ng lalaki na walang halaga ang katapatan kung masisira ang katawan, at iniutos sa isang tauhan na dalhin ang isang kadena. Hawak ang kadena, pinaalalahanan niya ang binata na ang pangarap niya ay mabuhay ng astig at stylish kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng villain na ang paggawa ng maraming pera ng walang kahihiyan ang pinakamaganda at astig na paraan upang mabuhay sa mundong ito. May malisyosong ngiti, sinabi niya na pwede silang mabuhay ng astig nang magkasama kung makikipagtulungan ang binata sa plano. Ngunit tinawag siya ng delinquent na boss at humingi ng paumanhin, ngunit ipinapakita ng kanyang ekspresyon na nakagawa na siya ng mahalagang desisyon. Dahil dito, sinabi ng binata na hindi astig ang kanyang master at hinarap siya ng tingin na puno ng pagdadesmaya at kalungkutan. Nagulat siya sa kanyang sariling sinabi at nagtaka kung bakit niya sinasabi yun sa isang napakapanganib na tao. Sa puntong ito, nagbago ng tuluyan ang ekspresyon ng boss at naunawaan na talagang nagtaksil sa kanya ang kanyang subordinate. Sa takot na binata, sinubukang humingi ng paumanhin ang pulang buhok at sinabi niya yun ng hindi nag-iisip. Ngunit tila hindi na nais makinig ang villain. Sa isang puno ng galit na titig, sinabi ng leader sa traidor na siya ay mapuksa, at inihahanda ang isang nakamamatay na suntok gamit ang kadena sa kamay. Ngunit bigla, may lumitaw na kamay at hinawakan ang kamao ng aggressor ng may hindi kapani-pani walang lakas, pinipigilan ang kanyang nakapipinsalang atake. Nagulat ang boss at napansin na makapal ang kadena at puno ng mga welding marks, kaya delikado ito bilang sandata. Alam niya na ang isang suntok mula rito ay mag-iiwan ng malaking peklat. Nakikita niya ang bayani na hawak ang kanyang braso ng walang kahirap-hirap. Lubos na naguluhan ang ibang mga tauhan at nagtatanong kung sino ang bagong lalaki na biglang lumitaw at sinira ang lahat. Sa kanyang bruised na mukha, tinanong ng pulang buhok kung paano siya natagpuan ng kanyang kaibigan sa tagong at delikadong eskinita. Ipinaliwanag ng protagonist na siya ang lumabas upang hanapin siya dahil hindi ito uuwi at labis siyang nag-alala para sa kanya. Sa luha sa mga mata, sumigaw ang sugatang binata sa kanyang kaibigan na tumakbo, dahil mapanganib ang mga taong ito, mga kakilala niya. Ngunit ibinunyag ng binata na siya pala mismo ang tumawag sa gang para turuan si Geo ng leksyon at labis siyang nagsisisi. Nagpatuloy ang pulang buhok at isinisiwalat na sinabi rin niya sa kanila na mutant si Geo, at nagtatanong ang bayani kung bakit. Sa bruised na mukha, ipinipigan ng protagonist ang kanyang mga ngipin sa sakit at pagsisisi dahil sa pagtataksil sa kanyang bagong kaibigan. Ibinunyag niya na ginawa niya ang lahat dahil galit siya sa pagkakabugbog sa kanya ng binata kanina sa paaralan. Ngunit sinabi ng protagonist na hindi iyon ang dahilan, at tinanong kung bakit ang kanyang kaibigan ay binubugbog gamit ang mabigat na kadena. Pinapanood ng leader ng gang ang eksena na may malisyosong titig at tila nasisiyahan sa lahat ng kaguluhan. Sa puntong ito, labis na nagulat ang pulang buhok at hindi makapaniwala na ang binata ay nag-aalala para sa kanya. Bigla, samantala, sinamantala ng isa sa mga tauhan ang abala at sinubukang hampasin ang bayani sa ulo gamit ang isang baseball bat. Tila determinado ang nakamaskarang aggressor na tapusin ang binata at ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa traidor na atakeng iyon. Sa galit na titig, ipinakita ng protagonist na hindi niya papayag ang mapalampas ang agresyon, at naghanda siya para sa labanan. Pagkatapos, umatake ang lahat ng ibang delinquents at sinimulang hampasin ang binata gamit ang iba't ibang sandata ng sabay-sabay. Bagaman tumama ang mga suntok at palo sa katawan ng binata ng may matinding puwersa, pinrotektahan niya ang sarili, upang maiwasan ang malubhang pinsala sa kanyang ulo. Habang nakikita ang kanyang amo na binubugbog, si Little Fry ay tahol ng buong lakas, sinusubukang takutin ang mga aggressor at protektahan ang kanyang kaibigan. Natataranta ang pulang buhok sa eksena at naiintindihan na ang bayani ay pinaparusahan dahil sa kanyang pagtataksil at kasinungalingan. Naiintindihan din ng tauhang may batang lahat at sumigaw na ang batang ito ang heart mutant na matagal na nilang hinahanap. Dumadaloy ang pulang likido mula sa kamay ng bayani, na nasugatan matapos ang maraming palo,
at hinipo niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri. Sa puntong iyon, nagsimulang magising ang kanyang kapangyarihan, at ang pulang likido sa lupa ay tumugon sa paghipo ng kanyang makapangyarihang mutant na balat. Nalilito ang aggressor at hindi maintindihan ang nangyayari habang nagsisimulang mag-regenerate ang katawan ng binata. Biglang bumangon ang protagonist at tumama ng nakapipinsalang suntok sa mukha ng kaaway, na wala ng oras para makareact. Sa kamanghamanghang bilis, nagsimulang iwas at kontrahin ng bayani ang lahat ng delinquents gamit ang mabilis at eksaktong suntok at sipa. Sa loob ng ilang segundo, isa na sa mga kalalakihan ang nasa lupa, at natataranta ang iba dahil sa superhuman na lakas ng binata. Humaharap ang mga tauhan sa protagonist at naghahanda para sa labanan. Habang dahan-dahan siyang lumalapit na nakatungo ang ulo, naglalakad siya patungo sa panganib at ang kanyang madilim na aura ay nagpapatindi ng tensyon sa lahat ng kaaway. Galit na sumigaw ang leader ng gang sa kanyang mga tauhan na tapusin ang banyagang pumasok doon, minsang at para sa lahat. Kasunod nito, pinalilibutan ng lahat ng delinquents ang bayani gamit ang kanilang mga bat at naghanda para sa sabayang atake. Pagkatapos, umatake ng sabay-sabay ang mga aggressor at sinimulang iligpit ang kanilang mga sandata sa binata, ngunit naiiwasan niya ang lahat. Isa sa mga lalaki ay nahadyas ng isang malakas at eksaktong sipa. Sa loob ng ilang segundo, ilang tauhan na ang nasa lupa na may malubhang pinsala sa katawan. Nagpatuloy ang binata sa pakikipaglaban at tumama ng nakapipinsalang suntok sa mukha ng isa pang kaaway na lumipad ng malayo, na walang pagkakataon ang kalaban para makareact. Sinundan niya ito ng sipa at natapos ang aggressor sa isang fatal na palo. Sa malamig na titig, ipinakita ng protagonist na wala siyang awa sa mga umatake sa kanya. Isa sa mga nakamaskarang lalaki ay sinubukang hampasin siya gamit ang baseball bat, ngunit mabilis ang bayani at halos tumama ang atake sa kanya, ang pulang likido ay lumipad bilang indikasyon na malapit na ang palo. Ginamit niya ang momentum ng kaaway para kontrahin at sinagot ito ng mas malakas at mas eksaktong palo. Nahadyas ang aggressor ng brutal at bumangga sa pader, at agad na nawalan ng malay. Natataranta ang iba at nagtatanong kung bakit napakalakas ng bagong estudyante at kung tao pa ba talaga siya. Sa sandaling iyon, hinawakan ng binata ang isa pang kaaway sa kwelyo at tinignan ito ng puno ng galit. Desperado, hinugot ng leader ang isang matalim na bagay at iniutos sa iba na gawin din ito upang tapusin ang binata. Pagkatapos, tumakbo ang kontrabida at hampasin ang bayani sa tagiliran gamit ang isang duwag at murang palo. Sa malupit na ngiti, tinanong ng lalaki kung masakit, sabay taksong sa sugat ng binata. Naramdaman ang epekto, ubo ng kaunti ang bayani at may dumadaloy na pulang likido mula sa kanyang bibig, na nagpapakita na mas seryoso ang tama kaysa sa inaakala. Nagulat ang kontrabida at nagsimulang paulit-ulit na hampasin ang bayani, sumisigaw na sana ay mawala na ang halimaw. Ngunit hinawakan ng binata ang blade gamit ang kanyang kamay at dumadaloy ang pulang likido, nagpapakita ng lakas ng kanyang kapit. Lubos na nalito ang leader ng gang at hindi maintindihan ang nangyayari. Tumayo ang protagonist at malamig ang tinig habang sinasabi sa aggressor na itigil ang pagtatangkang tusukin siya. Pagkatapos, hinailan niya ang bagay mula sa kanyang sariling dibdib at hinawakan ng matibay, na iniiwan ng kaaway na walang sandata. Natataranta ang lalaki at nagtatanong kung anong klase ng puso ang kaya pang tiisin ang ganoong sugat at manatiling buhay. Tinitigan ng binata ang aggressor at tinanong kung interesado siyang malaman ang kanyang tunay at makapangyarihang mutant na kakayahan. Hindi sumagot, ibinalik ng bayani ang palo, tinamaan ang binti ng kontrabida na sumigaw sa sakit sa sobrang gulat ng atake. Nang makita ang eksena, natakot ang ibang henchman at naisip na hindi nila dapat nilaro ang isang mutant. Pagkatapos, itinapon ng binata ang pansamantalang sandata sa lupa at naghanda upang tapusin ang natitirang mga kaaway. Nagningning ang kanyang mga mata ng matinding pulang liwanag, at umatake siya sa mga takas ng napakabilis. Binalaan niya sila na ngayong alam na nila ang kanyang pagkakakilanlan, wala na sa kanila ang makakaalis na buhay sa lugar na iyon. Malinaw sa kanyang mapanibughong ekspresyon na wala siyang awa sa mga nanakit sa kanyang bagong kaibigan. Samantala, masayang tahol si Little Fry, na parang sinusuportahan ang kanyang amo na tapusin ang lahat ng kontrabida. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng henchmen ay nasa lupa,
ang kanilang mga mukha ay ganap na deformed mula sa mga palo. Tumayo ang protagonist sa gitna ng eskinita kasama ang lahat ng natalong kaaway at ang kanyang tuta sa tabi niya. Sa lupa, tinawag ng pulang buhok ang pangalan ng kaibigan, napapailing sa ipinakitang lakas, at tinanong kung ayos lang ba ang bayani. Nag-alok siyang tumawag ng ambulansya dahil sa malubhang sugat, ngunit sinabi ng binata na ayos lang siya at hinipo ang kanyang dibdib, ipinapakita na wala ng sugat. Nagulat ang kaibigan, napansin ang nawawalang butas, at nanatiling walang masabi sa kamanghamanghang pag-regenerate ng binata. Sa tumutulong na ilong, tinitigan ng pulang buhok ang kaibigan ng lubos na nagulat sa kapangyarihan ng pag-regenerate. Lumihis ang tingin, puno ng guilt sa pagtataksil sa nag-iisang kaibigan na mayroon siya. Sa gitna ng mga natalong kaaway, humingi ng paumanhin ang protagonist, na lalo pang naguluhan ang delinquent sa lahat ng nangyari. Bigla, ipinikit ng binata ang kanyang kamao at tila kinokontrol ang sarili upang hindi sumabog sa galit. Sa lupa, hinampas ng binata ang sariling ulo at inaayawan ang sarili sa pagiging hanggal at pagpili ng maling kaibigan. Nagulat ang bayani at tinanong kung totoong ibebenta ng kaibigan ang isang kaibigan na nakadapa sa lupa. Humingi ng tawad ang delinquent at inamin ang pagtataksil dahil malapit siya sa mga masasamang tao. Ipinaliwanag niya na inisip niyang Aztec na makihalubilo sa gang at sa kaibuturan, isa rin siyang thug tulad nila. Lumapit ang protagonist at iniabot ang isang puting tela sa binata, na hindi naintindihan ang kilos. Sinabi ng bayani na dumudugo ang kanyang ilong at gamitin ito upang panasan ang mukha agad. Tinanong ng pulang buhok kung para talaga sa kanya iyon, at kinumpirma ng kaibigan ng simple at kalmado. Ngunit nang kunin ang tela, napagtanto ng delinquent na ito pala ay puppy training pad, at nagulat. Kahit ganun, ginamit niya ito upang panasan ang kanyang mukha at sinabi na hindi niya karapat-dapat tretuhin bilang tunay na kaibigan. Ngumiti ang binata at sinabi na nangangahulugang hindi siya nag-iisa na itinuturing silang magkaibigan, at sapat na iyon para sa kanya. Naiwan ang kaibigan na walang masabi sa kabutihan ng binata, at tinitigan siya ng may purong paghanga. Sa puntong iyon, damaloy ang mga luha, at hindi na mapigilan ng pulang buhok ang lahat ng damdamin, tumayo siya at mahigpit na niyakap ang protagonist habang umiiyak at humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ng binata na si Geo ay isang talagang astig na tao, at sa wakas, nagkapatawaran ang dalawa.